May sunog pa kaya traffic. Gumawa kami ng products. So baha. Ayan, high tide. Oh. You are absolutely capable to create the life you can't stop thinking about. Huwag mong hahayaang manatili lang itong maging pangarap. Stop doubting yourself. It's time to make your dreams happen. Say, I am going to make a beautiful life for yourself because you deserve it. My name is Sheila May De Jesus. And I am Ryan De Jesus. We are the Team General 001, proud Team Unstoppable Lions, and I am Worldwide. Let us all welcome Father General Ryan De Octaviano De Jesus. Let us give him a virtual applause po. Welcome, Mentor Ryan. Hello. Ayun, so amazing morning po sa lahat. Wait lang, parang di. Kita po ba ako? Nakatago po. Wala pa po. Hello. Rinig po ako, tita. Yan, Ayun. kita na po. Ayan, sige po. Ayan. Thank you so much po sa lahat ng participants. And of course, syempre, before I start, magpapasalamat ako ulit kay Kuya Edward, no? So, favorite ako ni Kuya Edward, eh. Ayan. And syempre, of course, ating host for tonight and today, Ate Belinda Ruiz, no? Ilang beses ko na rin po kayo nakikitang nag-host at ilang beses ko na rin po kayo nakikita sa mga Zoom training. Ayan. So, Yes, mentor lang po ang attitude ko. Ayan. Kahit bago-bago lang. O kahit bago, kahit hindi maintindihan. And of course, sa lahat po ng participants sa iba't ibang sub-team po under generals, welcome po sa ating Zoom training for today. And I hope even madalas yun na pong narinig yung mga bagay na sinasabi ng mga mentors, it also remind us kung ano yung mga dapat at hindi natin dapat gawin. Okay, so mag-start po ulit tayo mag-aral at sa lahat po na nagbibigay ng time, okay, sa pag-aaral is yun po talaga yung mas mabilis na nagkakaresulta. Yes, although nakakasawa, it makes kumbaga it makes paulit-ulit. Most of the time it sounds parang boring or corny, pero if ito yung magiging recipe natin to success, going to success, bakit hindi po natin pagtsatsagaan or tatrabahuhin, no? Kailangan lang po natin lahat ng ating napapakinggan, okay? Lahat ng ating pinag-aaralan is kailangan pong mai-apply natin right away. Okay? So, mahirap, yes, pero po sa lahat ng pinakamahirap, ito po yung pinakamadali at pinakamabilis. Okay? Ito po yung pagko-compress nung pagtatrabaho natin sa labas ng 40 years of our life or half of our life, di ba? Ito po, 3 to 5 years, 5 to 10 years lang po natin gagawin. And kayo po ang mamimili at magdi-decide kung ano pong paghihirap ang gusto niyo pong gawin. Tama? So, fresh from Korea, so sobrang napakasarap pa po ng pakiramdam na promise po, no, dito ko po lahat na naranasan yung mga first time ko na hindi ko po nagagawa during that time na empleyado pa po kami. Sobrang nakaka-amaze po yung kayang ibigay sa atin ng negosyo ni I Am Worldwide, lalong-lalo na po kung maiintindihan natin siya. And lalong-lalo na po kapag minahal po natin yung ating negosyo kagaya po ng pagmamahal natin sa ating sarili at the same time sa ating pamilya.
kung nagawa po nating magtrabaho at payamanin po ang negosyo ng iba, why not this time? Even, di ba, bago ka or luma ka or sabihin na po natin kahit papano wala pang nangyayari sa'yo, makita mo lang yung magiging end point or end result mo dito sa negosyo natin. For sure, kahit anong hirap or struggles or problems sa pagdadaanan natin, magtutuloy-tuloy lang po tayo. Sobrang gasgas, tuloy-tuloy po. Yung secret recipe po dito sa ating negosyo, no? Tuloy-tuloy ka lang, malay mo. Yun nga po yung sinabi ni Kuya Edward at yun din po yung nasabi ko sa kanya. Kasi po walang naging successful sa kahit anong larangan. Love life, 'di ba, sa pag-aaral, sa pagtatrabaho, kung ikaw is hihinto at hihinto lang din po. Okay, mahabang journey, pero po kailangan po talaga nating i-enjoy. Okay, mahalin kung ano po yung proseso na dapat nating pagdaanan. Okay? Tuloy-tuloy mo lang, malay mo. Yes po, no? Sobrang basic, sobrang parang wala lang, pero kapag dinamdam mo, 'di ba, ninamnam mo, 'di ba, isinapuso mo at ginawa mo, talagang meron at meron pong mangyayari. Okay, sa lahat po ng participants, even user ka, magtuloy-tuloy ka lang sa paggamit ng products. Okay, magtuloy-tuloy ka lang mag-share ng products. Kung pusher ka or nagninegosyo ka, magtuloy-tuloy ka lang din na gawin yung negosyo natin. Kahit may work ka or kahit anong ginagawa mo po, pwede mo siyang isabay. Hindi siya magiging hindrances. Pero tandaan nyo kung ano man yung mga hindrances na kinaharap natin ngayon or struggles natin, it's normal. And even wala tayo kay I Am Worldwide, di ba? Lahat po tayo is magkakaroon ng problema. Okay? So ang masarap sa problema na kinaharap natin sa negosyong ginagawa natin, alam po natin kung ano yung reward na makukuha natin. Okay? It's a life-changing opportunity po talaga. Sa mga bago po rito, kailangan po we learn the business as fast as we can. Yan po yung dapat at kailangan natin gawin kung nagsisimula ka pa lang. Know your products, be a products of our own products. Basic, kadalasan hindi ginagawa. Kagaya ko po dati, no? Sabi, be a product of your own products. Gusto kong uminom pero wala pa akong pambili. That's the number one reason. Totoo po, no? That's the number one reason ng mga distributors, lalo na kung hindi naman po sila financially capable, okay, na gumamit ng products. Pero ano po ba yung 500 pesos na itatry mo lang naman yung product? Sa una, medyo parang manghihinayang ka at first, lalong-lalo na kung hindi ka kumikita at ginawa mo lang ng paraan yung kinapital mo rito. Pero wag kang manghinayang kasi it will benefit you. 'Di ba? Magagamit mo 'yan, 'di ba? Sa kakaharapin mong laban or uh, sa kakaharapin mong negosyo. Okay? So marami tayong mga bagay na naririnig, 'di ba? Naririnig na pag-aaralan, pero hindi lahat ng naririnig natin at ang pag-aaralan is na-apply natin right away. That's the number one reason kung bakit nagkakaiba-iba ang ating mga resulta. It all depends kung paano natin naiintindihan at kung paano natin ginagawa yung negosyo. Okay? Sa mga matatagal na wala pang resulta, don't blame others. Of course, especially your mentors. Hindi kasalanan ng mentors mo kung bakit wala ka pang resulta. Okay? So kailangan talaga natin malaman, alamin ang pasikot-sikot ng negosyo natin at kailangan din malaman mo na ginagawa mo to hindi para sa mentors mo. Ginagawa mo to para sa iyo at para sa pamilya mo at para sa mga taong nagtiwala sa iyo. Dapat maintindihan po natin 'yon. Okay? So mga mentors, mag-share lang po ako ng ating magiging topic for tonight and for today. Okay? Ayan, okay. So, embrace your journey. So, mga mentors, ipapakita ko lang po sa inyo kung ano po, kumbaga bibigyan ko kayo ng overview kung ano po yung mga kakaharapin nyo pa na hindi nyo pa nakaharap na mga problems. Rejection man yan or any disappointment man yan. Gusto ko pong ipakita sa inyo na ang negosyo natin talaga is sobrang napakahirap, lalong-lalo na kung hindi mo gagawin ng tama. Okay, possible pwede kang maligaw,
kapag hindi ka sumunod, okay, sa protocol, kapag protocol ng kumpanya, kapag hindi ka sumunod sa mga sinasabi ng mentor mo. Pero, 'di ba, sabi nga nila wala namang shortcut to success, but merong pinaka mas mabilis na daan para makuha mo daw, okay, yung resulta, yung success na gusto mo. And the number one legal shortest way of kumbaga para makuha yung resulta mo is to listen to your mentor. Okay? Kasi narinig naman po natin ng paulit-ulit, walang hinangad ang mentor mo na makakasama para sa iyo. Okay? So kung feeling po natin minsan or most of the time parang diktador yung ating mentor, 'di ba? Parang gusto niyang ipagawa yung mga bagay na ayaw mong gawin. Mag-yes mentor lang po tayo kasi po tandaan po natin ang mentor mo ang unang nakapunta, 'di ba, sa lugar na dapat mong puntahan. Okay? Saka wala pong hinangad ang mentor mo, okay? Na makakasama, 'di ba? Na gawin mo para mapahama ka. And then pakita ko lang po sa inyo mga mentors, no? Ayan. Ito sobrang short lang naman pero bibigyan natin ng mga kwento po yung bawat pangyayari, no. Ito po yung before ko, okay? So sa atin po na mga sa mga nagtatrabaho OFW man yan or dito sa Pilipinas, lagi niyo pong tatandaan, 'di ba? It's not an accident. Ako po kasi talaga nung bata pa ako or something na nagkaroon ako ng nagkaedad na ako and ako po yung naging breadwinner sa family namin. Talaga pong pinangarap ko na mag-abroad talaga, not knowing kung saang bansa, 'di ba? Saang bansa, anong trabaho. Pero si Papa God po talaga sobra pong napakagaling po, no. Talagang nakikita niya po yung desire ng puso natin. So ito po yung aking before, no, bago po ako mag-I Am Worldwide. Isa po akong OFW for 7 years as cake decorator. Pero nga po sa mga nagiging sharing ko, at first po hindi po muna ako cake decorator, isa po muna akong janitor. Okay? So nakita ko rin po yung value ng pagkatao ko at alam ko rin po kung ano yung kakayahan ko. So sabi ko po sa sarili ko, hindi lang po ako pang janitor. So inaral ko po maging cake decorator, naging helper. And to cut the long story short, ayun po, no, naging cake decorator po tayo for 7 years. And then at the same time, ito po, no, ito po yung startup, okay, na minsan or kadalasan hindi naman natin pinaplano pero bakit binibigay. 'Di ba? Kagaya po ng sinabi ko, 'di ba, hindi naman po natin hinihiling yung sakit or meron mapahamak sa pamilya natin. Sa una, hindi natin maintindihan or matanggal ka sa trabaho or mag-away kayo ng girlfriend or boyfriend mo, magkahiwalay kayo ng asawa mo. Hindi natin maintindihan sa una, pero in the end of the day, kapag nalaman natin na mas maganda, parang ako po, no, kwento ko lang, no, nung OFW po ako mga mentors, meron po akong girlfriend for 4 years. So pinlano na po namin mag-asawa, kumbaga OFW po din siya, seaman po siya. Ako naman po is sa Saudi naman. So pinlano po namin maging mag-asawa na at magpakasal sa Pilipinas pagsabay kaming umuwi. Pero to cut the long story short, yung 4 years po, okay, ng relationship namin, bigla na lang pong nawala sa isang titik ng kamay, no. So hindi po ako nagustuhan ng pamilya niya kasi po akala ng pamilya niya is wala po akong mararating sa buhay. Kumbaga po, hinamak yung ating pagkatao. Hindi ko po siya natanggap sa una, okay? Dumating po sa point na ayan, binala ko magpakamatay, tumalon sa building, hindi kumain, umiiyak habang nagtatrabaho. Pero sa una lang po 'yon, pero along the way, mas naintindihan ko po na mas napabuti po ako doon sa asawang binigay sa akin ni Lord ngayon. Ayun. Kasi po after ng girlfriend ko na yon, ito po si Mentor Sheila, nakilala ko po siya, no. So, ang gusto pala ni Papa God is mas mabuti yung maibigay sa iyo. Kasi po kung napunta ako dun sa girlfriend ko na yon, kasi po ayaw sa akin ng pamilya niya, hinahamak po yung pamilya namin. So, mas may magandang plano si Papa God para sa atin, no. Kaya po siguro or sigurado ako na yung asawa ko, yung talagang nilaan po sa akin ni Papa God. Even, syempre, nag-aaway, normal naman po sa mag-asawa yan or even sa relationship. Even po sa trabaho natin, sa trabaho, sa negosyo, normal naman po merong misunderstanding, tama? So ito po, no, during 2017, ito po yung startup ng aming journey kay I Am Worldwide. Okay? So kagaya po dito, 'di ba? Sabi ko nga po, many are the plans in the man's heart, but it's the Lord purpose that always prevails. Tama? So, ayun po yung startup ng aming journey kay I Am Worldwide during 2017. And ito naman po yung duration ng journey namin. Kumbaga po, accumulated, nagkaroon po ng resulta, kumbaga mayroon po mga result na nakuha. So, sobrang sarap po sa pakiramdam na talagang, alam mo yung pinaghirapan mo is worth to wait, diba? Kailangan lang po nating maunawaan kung ano yung kapalit ng ginagawa natin para yun yung maging drive mo, maging gas mo, 'di ba, patungo doon sa goals na hinahangad mo. Okay?
Ito po yun mga mentors, and of course, 'di ba? Sabi ko nga, itong negosyo naman na to hindi ko din po pinlano, but ito po yung ibinigay or inilaan sa atin ng Panginoon, 'di ba, na makatulong sa iba. Kung product user ka, kung natulungan ka ng products, tulong ka din sa iba. Kung negosyo yung hanap mo at kumita ka rin naman sa ganung business, tulong ka rin sa iba. Okay? Kung hindi mo problema ang pera, 'di ba, kumbaga, i-share mo lang ng i-share kung ano yung nakita mo kay I Am Worldwide. So, pakita ko lang po yung mga result, 'di ba? Mabilis lang po ito. During that time 2017 up to now, Emerald po kami. At the same time, yung mga elites po, okay, under our organization, tandaan mo kung nag-iisa ka nag-uumpisa dito sa negosyo na to, tandaan mo dadami ka rin. Basta enjoy mo lang yung bawat araw, oras, or buwan at taon na gagawin mo itong negosyo na to. Kasi maniwala ka unang-una, syempre kay Papa God, of course, at the same time, syempre sa sarili mo. Kasi walang ibang taong maniniwala higit at bukod sa iyo kundi ikaw lang din, 'di ba? Hindi ka man paniwalaan, 'di ba, ng mga taong kakilala mo, pamilya mo or mahal mo sa buhay, tandaan mo, 'di ba? Kapag sinabi mo at naisip mo na kaya mo, possible naman kasi lahat ng bagay is makukuha natin basta pinagtrabahuhan natin. Okay? Yung elites po natin siguro po ngayon more than 75 or 80 na po yung elites natin. Kung nag-uumpisa ka na nag-iisa, okay lang yan. Basta trabahuhin mo to, i-workout mo. Kung ano yung sipag na ginawa mo sa negosyong ginagawa mo, 'di ba, i-apply mo lang dito, doblehin mo pa, mas higit yung kayang ibigay sa iyo. 'Di ba po sa pag-aaral, 'di ba, para po makagraduate tayo at magkaroon tayo ng magandang grado, talaga pong wino-workout lang din naman po natin, 'di ba? Para po makagraduate, 'di ba, magkaroon ng magandang profesyon sa trabaho din, para magkaroon ka ng magandang posisyon, malaking sahod, tinatrabaho mo rin naman. Same lang din po ang gagawin nyo rito kay I Am Worldwide. Tatrabahuin mo lang naman. Pero po ang endpoint nito is different result. Okay? Sa pag-aaral, ang makukuha mo, diploma or mga medal. Sa pagtatrabaho naman, ang makukuha mo, di ba, sakit. Hindi, joke lang. No? Sa pagtatrabaho, ang makukuha mo, for sure, malaking income pag mataas po yung position mo. At the same time, syempre po, di ba, sa negosyo naman, ang makukuha mo naman dito is time and financial freedom. Dapat po at kailangan maintindihan nyo yun. Okay, bakit mo ba ginagawa si I Am Worldwide? What's the reason, 'di ba? Kung bakit mo 'to gagawin at bakit uumpisahan mo 'to at tatapusin mo 'to. Ito po nasa 6 point something plus million na po kami. Okay? Tapos po, syempre sa ganitong business, it's a people business, 'di ba? Hindi mo kayang gawin mag-isa yung negosyo natin, 'di ba? Kahit sabihin natin sobrang ikaw na 'yung pinakamagaling sa grupo mo, hindi mo kaya mag-isa 'to. Sabi nga rito, hangga't wala kang napapamilyon, hindi ka magkakamilyon. 'Di ba? Kailangan ang focus natin, ang pinaka main focus natin dito is dun sa mga tao, 'di ba, na nagtiwala sa atin, kakilala mo man 'yan or hindi kakilala. Ang binibitawan po nating salita rito is yung lifetime na tulong. Hindi namin kayo bibigyan ng pera, but tuturuan namin kayo kung paano kumita ng pera. Okay? Sa mga nagbibitaw po dyan ng lifetime tulong sa mga taong nakakausap nila, 'di ba? Doon sa mga hindi pa member, kailangan, 'di ba? Yun yung panindigan natin. Bakit? Kasi yun yung pangahawakan nila. And kadalasan yun yung nagiging problema nung o sabi ni Kuya Edward, tutulungan niya daw tayo. O sabi ni Mentor Ay, tutulungan niya raw tayo, 'di ba? So kailangan mga mentors, kung ano yung binitawan mo, magkaroon po tayo ng word of honor. Okay? Kasi unang-una, yun lang po talaga yung kaya nating itulong kasi financially hindi pa po natin kaya yan. Kasi kaya nga po natin ginagawa yung negosyo natin, 'di ba? It because para magkaroon po tayo ng financial freedom. And naniniwala po ako mga mentors, no, na lahat po ng nag-join kay I Am Worldwide, talaga pong merong pangangailangan, products man yan or business man yan. Okay, kaya po pagtulong-tulungan natin, ang maganda pa po sa negosyo natin, hindi naman po natin gagawin mag-isa. Meron ka ritong katulong pag nagpatulong ka. Okay, huwag mong i-isolate yung sarili mo sa negosyo natin, sa mentors mo. Okay, kailangan mong laging i-associate. Ikaw muna yung unang magpakilala para makilala ka. Meaning to say, kailangan mo munang connect sa mentors, especially sa mentors mo, sa direct upline mo. Okay? Para po at least alam niya kung ano yung pangangailangan mo, ano yung problema mo, ano yung kailangang itulong sa'yo. Tandaan nyo po, iisa lang po ang mentor natin, but napakadami pong mga leaders. And kung nakikinig ka ngayon na ikaw pa lang, tandaan mo, papakinggan ka din. Di ba? Kung ikaw pa lang yung nagsisimula ngayon sa negosyo natin, kapag dumami ka, tandaan mo, di ba? Meron ka ring mga taong matutulungan, tuturuan along the way. Okay? So ito po yung mga nakuha natin. Hindi pa man din naman po ganun kalaki, pero we're so blessed. And sobrang grateful kami sa mga taong tumulong, especially po sa direct apply namin. Okay? And of course, syempre sa I Am Worldwide. And syempre, blessings lang naman po ito lahat para sa atin. No? Nakikita po kasi ni Lord kung ano po yung desire ng puso natin.
hindi po madadaya ang resulta mga mentors. Tandaan nyo yan. Hindi mo man kasama ang mentor mo. 'Di ba? Tandaan mo, kahit ikaw na lang mag-isa, alam ng mentor mo, 'di ba, kung ginagawa mo ng tama yung negosyo. Unang-una, syempre po, business natin 'to. Kung ano't ano man mangyari sa negosyo mo, kumita ka man or hindi, 'di ba? Kasalanan mo 'yan. Pag naging successful ka rito, kasalanan mo 'yan. Ang maganda rito, tinulungan ka ng mentors mo, hindi lang ng mentors mo, ng crossline mo at the same time ng buong IM Worldwide. Okay, hindi madadaya ang resulta, no, kaya wag mong tanungin kung bakit wala ka pang resulta. Ang question is, bakit wala pa akong resulta? Ano ba yung mga bagay na hindi ko pa ginagawa? 'Di ba kung nakikita niyo naman, no, meron mga tao na bago pa lang, mga leaders na bago pa lang, bakit parang ang bilis ng resulta? Ako ang tagal ko na, parang ang tagal ko pa. Ang tagal ko nang walang resulta. 'Di ba? Refleksyon ng bawat ginagawa natin kung anong resultang meron tayo. Tandaan nyo, lahat ng resulta natin is magsisimula kung ano yung alam natin. So very important na wag mong pagsawaan yung mga trainings, yung mga mentorings, yung sarili mong pag-aaral, self-initiative to learn. Ang pag-aaral dito paulit-ulit lang naman, di ba? Hindi mo lang naman malalaman yung negosyo natin kung mabilis kang magsawa. Kung on and off ka, kailangan wag kang on and off. Even mabagal ka, hindi ka magaling, wala kang alam, kapag nagtuloy-tuloy ka, di ba sabi nga, daig ng masipag ang magaling. Okay? Kaya kailangan ang pinakapuhunan natin dito, sipag lang. Yung tipong kahit inaanto ka, masama pakiramdam mo, bad trip ka, or kahit anong emotion meron ka, kung alam mo kung saan ka papunta, di ba, gagawin mo siya. Okay? Ayan yung mga resulta natin. Free car, nakakuha tayo. First car, nakakuha din po tayo. Tapos po, syempre, yung nagsimula po ako dito, yung mga leaders ko and even kami, wala pa naman din naman pong kotse. Pero po, ang nakakatawa po rito, nakita mo talaga na nag-grow ka as a mentor, nag-grow yung organization mo kasi kung anong resultang meron ka, meron din po yung mga leaders mo. Diba? We have 14 or 16 car achievers under General Lions. Okay, and many more to come. So, iyan yung dapat nating i-goal. Okay, kailangan yung mga taong nagtiwala at naniwala kung anong meron ka, kailangan meron din sila. Okay? Siyempre, hindi ka magkakaroon kung wala sila nun. Okay? So, kailangan aralin natin yung business, aralin, dumaan sa tamang proseso. Wag nang daanan yung maling proseso kasi ang maling proseso, yan na po yung kinakat ng mga mentors mo. Yan na po yung lagi nating naririnig sa training. Wag nating gawin to, wag mong gawin to kasi pag ginawa mo to, maliligaw ka ng landas. Don't reinvent the wheel. Okay? All we need to do is to listen and apply. Okay? So ayan po, no, itong MacBook, 'di ba? Itong laptop na gamit namin. Ito po yung pinakaunang-unang nakuha namin sa negosyo. Nung una, yung nagsisimula po ako, baka kagaya niyo rin po ako mga mentors, no. Ang laging pumapasok sa isip ko pag may mga nilabas na travel incentive, car incentive, luxury incentive, or any rank up, ang pumapasok sa isip ko, hindi ko kaya yan. Bakit? Kasi hindi ako magaling. Bakit? Kasi mahihiyain ako. Baka yan lang din po yung pumapasok sa isip nyo sa ngayon. Okay, naisip ko, baka naman hindi totoo yan, baka naman napakahirap. Alam niyo yung puro negative yung pumapasok sa isip ko. Kaya dumating sa point na talagang tumagal din yung resulta. Kasi kung ano daw yung pumapasok sa isip mo, di ba yun lang din daw po yung ina-apply na katawan mo. Kunwari, negative po yung nasa isip natin. Hindi ko kaya yan, ang hirap, ang laki pala ng RQB. Di ba? So ngayon po, yun yung magiging action mo and the result is also the same. Kung ano yung pumapasok sa isip natin, pag negative yan, negative yung action, negative din yung result. Why not this time yung mga mahihirap na bagay at imposibleng bagay, bakit hindi natin sabihin na kaya ko yan? Kung nakaya ng iba, makakaya ko din. Wala naman pong magaling na nagsimula sa kahit anong larangan, di ba? Lahat naman po is nagsimula sa zero, sa level 1. Okay? Umihirap lang po ang isang bagay, 'di ba? Kapag hindi mo po alam yung ginagawa mo. Isang negosyo po natin, we're so blessed. 'Di ba kasi po kaliwaan, harap at likod ang mga mentorings at trainings. Ikaw na lang talaga yung magsasawa. 'Di ba salaan po talaga 'to, sasalain ka. Titingnan kung ano yung haba ng pasensya mo, 'di ba? Lalim ng pangunawa mo sa negosyo natin. Okay? Kaya dapat maunawaan mo na itong negosyo natin kayang-kayang baguhin ang buhay mo ng mas mabilis na panahon. O imagine niyo po, no, ako po 41 years old right now, no. Kung dadagdagan ko pa ng 5 years na pagsiseryoso sa negosyo na to, 46 pa lang ako, sobrang bata pa rin po 'yon, tama? So, mai-enjoy ko pa po ng yung buhay ng mas mahaba. Example, ano po ba yung time frame o time frame ng mga tao ngayon? 60 to 65 years old, 70 years old. 'Di ba? Ilang taon ko pang may enjoy yung buhay ko. Okay, nakasama ko yung pamilya ko,
yung mga leaders ko, 'di ba, yung mga taong makikilala ko, dapat maunawaan mo lang eh. Kung 60 years old ka ngayon, after 5 years, seryosohin mo to, 65 years old ka. O yung sino po ba yung may edad dito? Hindi na matanda, may edad. Parang andito po Tita Chato, Tita Brenda, no. Sabihin na po natin 65 plus 5 years, 70 years old, 'di ba? Kung healthy living ka naman, mai-enjoy mo pa. 'Di ba? Lahat ng bagay may purpose kung bakit nangyayari. And it's not an accident kung bakit nandito tayo ngayon. 'Di ba? It's God's purpose. Kailangan makita mo lang kung anong purpose mo. Okay? Kasi for sure, nagawa na natin yung mga bagay na gusto natin gawin sa buhay natin. Lalong-lalo na kung may edad na tayo. So why not this time yung mga remaining sa buhay natin, bakit hindi natin i-live for a purpose? Okay, shit, ay sorry, maiiyak ako. Hindi po, no, live with the purpose, no. Kumbaga, tumulong ka sa mga taong nangangailangan kasi marami po talagang taong nangangailangan ngayon, di ba? Ba't ako naiiyak? Kailangan lang po nating itap. Kaya nga sinabi, di ba, be an agent of hope. Di ba? Kailangan mong maging agent of hope sa mga taong hopeless. Kailangan mong maging agent of hope sa mga taong hopeless. Kasi most of the time, lahat naman ng tao may pangarap. Pero bakit yung pangarap, yung pangarap na libre na yun, bakit yung pa yung nawawala? It because wala silang alam na oportunidad o opportunity na pwedeng makuha yung pangarap nila. Di ba? Walang taong tumatapik sa kanila. Alam mo ba, may pag-asa ka pa. Di ba? Kaya mo yan. Walang gumaganon eh. Huwag po tayong mamimili ng tao. Kahit sinong tao, kahit ano pang background niyan, ano pang katauhan niyan, tapikin mo lang. 'Di ba? Sobrang priceless na ikaw yung tao na nakapagpabago ng buhay niya. 'Di ba? Yung mga taong kahit tambay man 'yan, 'di ba? Criminal man 'yan or anything na ano man yung background nila, 'di ba? Wala tayong discrimination dito. Yun po yung masarap sa negosyo natin, yung tumulong ka sa ibang tao. Kung hindi mo problema ang pera, tulong ka sa ibang tao, 'di ba? Sabi nga, ay napag-usapan namin sabi ni Tita Brenda, no, share ko lang din, no. Naging spiritual battle niya, no, yung negosyo natin versus kay Papa God, no. Sabi niya kung masama bang yumaman. Pero to cut the long story short, sabi naunawaan ni Tita Brenda na hindi naman masamang yumaman, okay? Pero yung yaman na yan, pwede mong itulong sa iba kasi hindi ka makakatulong sa iba kung ikaw mismo sa sarili mo hindi mo matulungan sarili mo. Okay, mas maganda magpayaman tayo para makatulong din tayo sa iba mga mentors, no? Ayan, ito yung mga achievements natin, hindi man ganun kalakihan pero masasabi natin na meron at meron talagang nababago. Sabi ko nga, 'di ba, resulta mo, gawa mo, buntot mo, dala mo. Okay? So ayan po, Aman Pulo, nakapunta po tayo for free. Sabi ko nga po, lahat ng first time dito ko po naranasan. Nung nagtatrabaho po ako, no, doon lang po sa apat ng sulok ng building namin, umiikot yung buhay namin. Pagpasok ng umaga, paglabas, ay gabi na pala. 'Di ba? Tapos pag-uwi ng trabaho, syempre papahinga na lang. So nagiging cycle lang talaga yung buhay. Okay? So ito ipinakita, binigay na sa iyo yung susi, tatrabahuhin mo na lang, hindi instantly, it's a process. Kaya kailangan, 'di ba? Kung ano man yung pinagdadaanan mo, mahirap man 'yan or masarap, 'di ba? It's normal. Kapag binigyan ka ng sobrang pinakamahirap na pagsubok ni Papa God, kailangan mo lang overcome. Hindi ka naman kailangan backward or mag turn over, 'di ba? Magbalik eh. So kailangan lahat ng problema ang kinakaharap natin, 'di ba? Harapin lang natin, i-overcome lang natin. Okay? Kung naiisip niyo or kung iisipin niyo, no, ano na ba yung pinakamahirap na problema na dumaan sa buhay niyo, 'di ba? Isipin po natin yung pinakamahirap na problema na dumaan sa buhay natin, 'di ba? For sure meron. For sure meron. Pero the question is, nalampasan niyo po ba? 'Di ba? So nalampasan po natin. So ibig sabihin, lahat po talaga ng problema, 'di ba, kinreate po 'yan para maging strong tayo. 'Di ba? Para matuto tayo at magturo din sa iba. So lahat ng problema po talaga merong solusyon. Okay? Ayan po. And also yung Japan natin, ito po yung libre natin nakuha, Japan. Sobrang sarap po sa pakiramdam, no? Ito po yung pagpapatunay na talaga pong lahat ng ibinibigay, ipinapakita ng ating negosyo is hindi lang po para sa mga piling tao. It's all for us. Okay? Kailangan ma-excite ka, panggigilan mo na kung nakukuha ng iba, 'di ba? Kung nagagawa ng iba, kailangan i-challenge mo 'yung sarili mo. 'Di ba? Wala kang
kalaban dito kundi sarili mo lang din. Promise. Paniwalaan ka man ng mahal mo sa buhay, ng mentors mo, ng crossline mo, kung ikaw mismo hindi ka naniniwala sa sarili mo, kung meron ka pa ring self-doubt, baka hindi ko kaya. Eh kasi copper lang ako. Eh kasi mabagal ako mag-pick up eh. 'Di ba? Wag na yung kasi, wag na yung baka-baka. Maniwala ka sa sarili mo na kaya mo. Tutulungan ka ng mentor mo, ng negosyo mo, of course ni Papa God, basta maniwala ka lang. Okay? Ito yung Japan natin. Sobrang sarap, 'di ba? Kasama mo yung mga top mentors and also yung ating president, vice president and general manager. Sobrang sarap po sa pakiramdam, okay? Kailangan ma-visualize mo na 'tong mga mentors, okay? Hindi ka ilalagay, okay, ni Papa God sa ganitong opportunity kung para sa wala lang. Okay? Kailangan maintindihan at malaman po natin 'yon, okay? So ito po yung pinaka-latest natin, yung South Korea. Okay, 5 days and 4 nights. Ang sarap po na alam mo yon nung una, 'di ba? Nung una ikaw lang nagta-travel. Nung una ikaw lang yung nag-unbox, ikaw lang yung nagpupunta sa office, ikaw lang yung nagte-training, 'di ba? Puro ikaw lang muna. Pero darating sa time kasi yung ikaw is dadami din. Okay, dadami ka din. Ito po, sobrang sarap, no? Lalong-lalo na po kung nakasama yung mga OFW members natin or leaders natin, no? Sobrang sarap po sa pakiramdam. Ayan, so talagang kailangan, ginugol po ito, ah. Hindi po yan, dadaan lang yung isang buwan, dadaan lang yung mga incentive. Hindi po kailangan dumaan yan na hindi mo hinihit. Kailangan ihit mo siya, panggigilan mo siya. Okay, i-goal mo siya, trabahuin mo siya, whatever it takes. Kadalasan po kasi sa mga nag-hit na mga rank ups or any achievements or mga incentive rito, tinatrabaho sa umpisa. Sa kalagitnaan, pagdating sa 3-4, yung tipong imposible na, 'di ba? Tinitigilan na. Yun po yung kadalasan nangyayari. Okay, tandaan nyo po hanggat hindi pa natatapos yung buwan, hanggat hindi pa po natatapos yung time frame na binigay sa mga incentive na yan, meron pa pong chances. Sobrang posible pa po. Okay, hindi mo malalaman kung mananalo ka or matatalo ka kapag huminto ka. Okay? So, hit po natin. Yung ginagawa po natin ngayon, kahit makinig ka ng 1 oras, 2 oras, or nag-stay ka hanggang sa oras na matapos to, it's a preparation. And for sure, meron at meron magsisink in sa'yo na pwede mong i-apply at gamitin sa negosyo natin. Okay? Preparation po ito kasi tandaan mo, magkakaroon ka rin ng malaking organization. Okay? Ayan po yung South Korea natin. Sobrang sarap sa pakiramdam. Siyempre, of course, kasama mo yung mahal mo na lagi mong kaaway. 'Di ba? Kasama mo yung mahal mo na lagi mong kaaway, 'di ba? Para kayong aso at pusa. Pero siyempre, iba po sa pakiramdam na, 'di ba? Nagta-travel kayo for free, for fun, 'di ba? Yung wala kang ibang iintindihin. Okay? So, ayan po mga mentors, no? Ayan po yung i-experience natin once nalaman mo kung gaano kaganda yung negosyo pinasok mo. It's not all about benta-benta lang ng barley. Okay? It's not all about benta-benta lang ng package, kuha lang ng bonus or something income lang. It's a life-changing talaga. Kailangan baguhin mo yung mga buhay ng taong nagtiwala sa'yo. 'Di ba? Kasi sobrang sarap, no? Talagang alam mo yon, from zero, from nothing to something, na which is ikaw yung naging daan. Okay? Ayan. Ito po yung mga sales natin during 2020 up to the recent, diba, 2023. Ayan. Sa all in all, meron po tayong more than, or sabihin na po natin, 7,000 plus distributors under General Lions. And sobrang kumbaga, maging tayo, no, maging tawag tayo masaya or something, maging grateful tayo na which is belong din tayo sa mga team or sa team na kung saan hindi lang iilan yung may resulta. Okay? So ayan mga mentors, no? Ito yung ating mga naging achievements during that time na nagsimula tayo up to now, na kahit anong problema ay pinagdaanan natin, 'di ba? Hindi tayo huminto kahit naging mabagal tayo, pero naging tuloy-tuloy pa rin tayo. Okay? Ayan, the only place where your dream becomes impossible is in your own thinking. Okay? Sa mga pinakita ko mga resulta, naniniwala ka ba na possible makuha mo 'yon? 'Di ba? It's up to you, 'di ba? Kumbaga, nasa sa yung paniniwala na yung pinakita ko is para lang ba sa mga magagaling na tao or para ba sa ating lahat? So kailangan mga mentors, 'di ba, yung pinakita natin na resulta hindi man ganoon kalaki, pero dapat maunawaan mo na kapag nandito ka sa ganitong business, 'di ba, kayang-kaya mo siyang makuha. Okay? So ayan, mga mentors, expectations versus reality.
'Di ba? Bakit ba tayo nag-join? Dahil dun sa apat-apat, dahil dun sa lima-lima, give me five or something sa malaking income. Ako po, aminado po ako, the reason why kung bakit po kami nag-join ni Mentor Sheila, it because para kumita ng malaki. And of course, nung first time na na-explainan po kami ni Mentor Jean, ang naintindihan ko lang po yung apat-apat. 'Di ba sabi ko apat lang. Sige sige. Parang kayang-kaya naman kasi apat lang 'yan. May mga kaibigan naman ako, may nakasama ko sa pagiging OFW ko. For sure 'yun yung market ko. Madali lang pag nakaapat ako. Gold po kami nung una eh. Okay? Pag nakaapat akong gold, uy, may 60,000 ako. Eh hindi lang apat yung kakilala ko. So ako po, yun yung unang naintindihan ko talaga. Yun yung naintindihan namin ng Mentor Sheila, yung apat-apat. Kaya po si Mentor Sheila talagang nag-join din right away. And to give you an idea, yung pinang-join po namin dito is pinangutang lang din po namin. Okay, sa mga nangutang at ginawan lang din po ng paraan yung pang-join, 'di ba? Congratulations, 'di ba? Kasi talagang yayabong at yayabong, lalaki at lalaki, mamumultiply at mamumultiply, lalong-lalo na kung hindi ka hihinto. Ayan. So ito po siya mga mentors, no, hindi siya madali. More on rejection, okay? More on rejection and disappointment. Okay? Sa pamilya, loved ones, friends, and relatives. Okay? Hindi siya madali. Pero sa lahat ng mahirap, ito yung pinakamadali. Bakit? Sabi ko nga, kinompress lang. Yung 40 years or half of your life na pagtatrabaho sa labas, dito, 5 to 10 years lang. 'Di ba? Simple lang yung negosyo natin kasi kokopyahin mo lang. Gagayahin mo lang din. Copy-paste business. Okay? Kung ano yung nakita mo sa mentor mo, kung bakit siya nagka-resulta, kopyahin mo lang. Okay? Pero ito nga po yung mga disappointment, 'di ba? More on rejection, unang-una sa pamilya. Okay? Nung nag-join tayo rito, nung nakita natin parang madali lang naman, marami akong kakilala, mga closest friends o closest relatives, sila yung mga taong unang pa-joinin ko or o-offeran ko. Products man yan or a business. Pamilya, unang-una, syempre, sa una hindi susupport. Merong sumusupport, merong hindi. Yung sasabihin sa'yo na, oh, nagpaloko ka na naman, di ba? Ang dami mo nang pinasukang network marketing, bakit pumasok ka ulit? Di ba yun yung mga disappointments and rejection na mararamdaman natin at maririnig natin sa pamilya natin, sa asawa mo, di ba? Yung tipong, marami po kaming na tutok rito, no, gustong-gusto na po ng asawa mag-join. Jade kagad, Jade. Di ba lahat naman po halos na na-explain natin, gusto at nauunawaan yung value ng Jade package. Gusto po nung asawa, lalaki man yan or babae, nung kinausap yung babae o yung asawa, aba, ayan, yung mag-jade bukas, hindi na po nagparamdam, di ba? Nawala na pong bigla. nangyayari po ito mga mentors, di ba? Hindi ka talaga una pang susuportahan ng pamilya mo, ng loved ones mo, ng friends or relatives mo. Di ba marami, sabi nga, unahin mo yung warm market mo. And ito po yung mga warm market natin, tama? Nag-offer ka naman, binigay mo naman yung benefits. Pero bakit hindi nag-join? Unang-una, syempre, kakilala ka nila kung anong klaseng tao ka. Higit sa lahat, 'di ba? Ito yung mga unang taong nakakakilala sa iyo. It may be, 'di ba, pangit ang ugali mo, 'di ba? Maldita ka, masama, 'di ba? Kumbaga kung ano yung ano ka dati, doon pa sila nakatingin. Tama? So kahit anong ganda ng ino-offer mo, ng produkto mo, kung kakilala ka nila na, hindi, pagkakaperahan lang ako nito. Kaya lang naman ako dito ini-invite kasi nga gusto niyang kumita sa akin eh. Okay? Yun yung mga reason why kung bakit hindi sila kagad nagtitiwala, especially sa resulta. Bakit hindi kagad sila nagjo-join or sumusupport? Unang-una kasi nga bago ka pa lang. Wala pang resultang nakikita sa inyo. Tandaan nyo po, ang unang resulta na makukuha natin sa negosyo natin at dapat nating trabahuin at baguhin is yung personal development. Okay, yan yung unang dapat resulta makuha natin in this kind of business. Personal development, 'di ba? Attitude, mindset, yung character mo, kung paano ka mag-isip, paano mo i-handle yung emotion mo. Baka mamaya kakilala ka nila na yun nga, 'di ba? Yung hindi ka approachable, hindi ka humble. Yung tipong in-approach mo lang sila dahil nga kailangan mo sila. Pero nung time na wala ka pa sa ganitong business, 'di ba? Hindi mo naman sila kinakamusta or something, nahahay or hello man lang. Okay, tandaan mo, resulta ang una na mapagpapaniwala sa mga kliyente natin. Okay, lalong-lalo na sa mahal mo sa buhay. Kaya karamihan dito, di ba, naririnig nyo naman, di ba, sila mentor Mark Manalansan, Mark Idanan, yung mga negative na mga husband.
'Di ba? Kapag napakitaan mo ng resulta 'yan, hindi ko lang po alam kung sino pa yung mga negative na wife or husband dito pero po sa mga negative na mga tao na 'yan, kailangan pakitaan po natin ng resulta. Resulta po talaga kasi ano ba ino-offer natin? Resulta sa products, 'di ba? Kailangan matry mo. Ano ba naging resulta sa iyo? Bakit ko bibilin 'yan? Bakit ako iinom, 'di ba? Resulta sa negosyo, ano yung meron ka na wala ako? Ano yung nakuha mo diyan na pwede ko rin makuha? Kailangan malaking resulta, ha? Okay, kailangan hindi kumbaga mas malaki sa resultang meron siya ngayon. Okay, baka mamaya kumikita ng 100,000 per month yung ino-offeran mo. Tapos ikaw nag-o-offer ka ng negosyo pero hindi ka pa kumikita. Basically, yun muna yung mga disappointment and rejection na makukuha natin sa kanila. Parang ako po mga mentors, nung nag-join ako kay Mentor Gin after 1 year. Anong reason ko bakit di ako nag-join sa kanya? Kasi nga nakita ko wala pa siyang resulta. Masaya pa ako being OFW, na enjoy ko pa yung buhay, 'di ba? Kumikita pa ng malaki, combined salary namin. Yun yung reason ko bakit di pa ako nag-join sa kanya. Tandaan nyo, kapag nag-o-offer kayo ng business or ng products, ipo-profiling kayo niyan. I-check kayo ng mga kliyente nyo. Titingnan, maganda rin yung products, maganda rin yung business, pero kapag chinek yung profile mo, wala ka man lang post. 'Di ba? Products, activities, negosyo mo, wala kang post. So, paano sila ma-encourage na mag-join sa'yo, na mag-support sa'yo, na maniwala sa'yo? Okay? Ayan. Ito po yung ano, no? Ito po yung ginawa natin. Siyempre, preparation. Ito yung time na nagsisimula tayo. Siyempre, more on self-development, hindi lang para sa sarili mo, but siyempre, of course, sa team mo. Kailangan pagdaanan natin to. Ito yung hindi mo ma-skip. Yung ginagawa natin ngayon, kumbaga part ng process to. Recipe to success to. Kasi kung hindi mo pagdadaanan to, wala kang mapupuntahan. Okay pa pwede magbebenta-benta ka lang. Pero kung gusto mo ng malaking resulta, kailangan pagdaanan mo to mentors, 'di ba? Ito yung ginagawa namin. Ito everyday. Everyday namin siyang ginagawa. Bakit? Magkakalapit lang po kami. Okay? Magkakabari lang po kami. So right away, pag nagpatawag ako, talagang nagpupunta sila. Nakikinig, nag-aaral, nagpa-practice. Sabi ko nga po, ito yung ginagawa namin preparation. Tingnan yung mga mentors, di ba? Ang laging kaharap namin yung kapilang po sa kapandisal. Okay? Sige, Edward natata. Opo, kape sa kapandisal, natatapos po kami niyan. 2 a.m., 3 a.m. Nagpupunta pa po sila mentor Ron, mentor Handa, mentor Didibel. Talaga pong ano siya, journey siya eh. Part siya ng proseso. Yung ginagawa natin ngayon, yung ginagawa po namin before, yan po yung ginagawa natin ngayon. Online na lang, mas madali. Less gastos. Diba? Bibigay ka lang ng time. Pero yung time na binibigay mo, may sukli po yan. Diba? Malaki po yung magiging sukli niyan mga mentors. Okay? So ayan po no. At the same time, 'di ba? Clients na nangakong bibili ng package or products. Ito mai-encounter niyo 'to. Yung tipong excited ka kasi meron kang na-close deal na bibili daw ng products or package, 'di ba? Sige, bibili ako sa iyo $5. It's either ads man 'yan, page man 'yan, basta kliyente na nangakong bibili ng package or products. Kapag hindi malalim yung foundation mo, yung understanding mo, yung knowledge and learnings mo towards the business, ito yung mga nangangakong hindi natutupad. Okay? Kadalasan, 'di ba, kapag mababaw yung foundation mo, nagiging emo ka agad, 'di ba? Sobrang ang dami ko na pong na-encounter na ganito. And of course, siguro po sa 42 participants, naka-encounter na rin ng ganito. Nangako na bibili ng package, pero nakita mo, 'di ba? Nasa piling na ng iba. Totoo, 'di ba? Ang number one magiging reaction mo, parang sasama yung loob mo. Parang sasabihin mo, ganito ba sa negosyo na to? Akala ko ba tulungan? Akala ko ba walang sulutan? Tandaan nyo, in the end of the day, di ba, ang clients mo pa rin na magdidesisyon. Okay, darating kayo sa point, mga mentors, na makikita mo yung kinausap mo, nalatagan mo, di ba, na-close deal mo, nabibili ng package, na Jade package, nag-Jade package na sa iba. Bag daw. May ano po, yan. Commercial. Totoo po, ito sa mga hindi pa nakaka-encounter, may encounter nyo po talaga to. Okay? Sa mga bibili ng product, syempre excited ka na eh. Lalong-lalo na kung Jade package ka tapos may mag-Jade sa'yo, di ba? Kinumpit mo na nga eh. Uy, 20,000. Di ba? Full of disappointments talaga to, mga mentors. So kung hindi magiging malalim yung understanding at foundation mo, it's normal na talaga mangyayari to.
Okay, ang magiging control natin dito is yung emotion natin kung paano natin tingnan yung mga bagay-bagay. Ganito na lang po tingnan natin mga mentors. Bakit hindi siya bumili ng package sa akin? Bakit sa iba? Siguro, baka pag napunta siya sa akin, hindi lang kami magkaunawaan dalawa. Baka mamaya, 'di ba, maging pasaway siya under ng organization ko. Tandaan niyo po, plano po ng Panginoon 'yon, 'di ba? Tandaan niyo, kumbaga kung ano yung nangyayari sa atin, 'di ba? Embrace niyo lang po. Lagi niyo lang titingnan on a positive, 'di ba? Outcome or outlook, 'di ba? So yung products, meron yan, bibili ng sige, bibili ako ng products pero kakausapin ko muna. Yan, yung mga ganyan, kakausapin ko muna yung asawa ko, nanay ko, tatay ko. Tapos nung pinapollow up mo na, nakita mo nakablock ka na. 'Di ba? Sa mga hindi pa nakakaranas ng ganitong sa stages na to, mararanasan niyo po ito, promise. Yung sobrang excited ka, no? Tapos makikita mo, ay, di mo, grabe, nagbigay ako ng time. Ilang oras kitang tino. Kuya Edward, relate much yan, no? 'Di ba? Naku po, sobrang talagang ma-encounter niyo po ito. Yung tipong nagkabulol-bulol ka na kung ano-ano na sabi mo, tumagaktak na ipawis mo, pero na-close din mo pa rin, ha? So sobrang ang saya mo nun. 'Di ba? Sige, balikan kita bukas. Ano nga pala yung bank account mo? Yung kinuha na lahat ng details mo, no? 'Di ba? Tapos, nung pinalo up mo, nakita mo, oy, hindi ka na makapag-send ng message. 'Di ba? May mga ganun. So, kailangan be ready mga mentors. Kaya nga yung pag-aaral natin kahit po paulit-ulit, it really matters. It helps a lot talaga. So, kailangan mo lang maunawaan at intindihin, 'di ba, yung negosyo natin. Okay? So kagaya po nito, hindi po lahat ng natok ko rito nag-join. Pero halos lahat po ng natok ko dyan nangakong mag-join. Ayan. O Kuya Edward. Ito si Kuya Edward, oh, natok ko na to pero sa iba nag-join. Ayan, no, si Kuya Edward. And darating guys sa point, di ba talagang, alam mo yun, yung laway mo, mauubos, yung tatagaktak yung pawis mo, di ba? Ibibigay mo kasi yung best mo eh. Okay, gagawin mo yung best mo para sa negosyo mo. Pero syempre, sabi ko nga, full of rejection and disappointments, kumbaga kailangan po nating tanggapin yun. Okay, tanggapin po natin ng maluwag sa loob natin. Kasi ano sabi ni Pres? Yung sama ng loob, ikaw po ang maaapektuhan yan. Diba? Kaya kung ano man yung sama ng loob na meron ka, i-release mo yan. Mag-barley ka. Ayan. para para lumabas sa ano, no, sa otot. Ayan, joke lang. So ay mga mentors, talaga marami tayong ma-encounter dito at pagdadaanan. So be ready. Okay, ayun yung ginagawa natin mga mentors, no. Itong ginagawa namin, ito po yung pagpapalalim ng understanding. Okay? Ito yung ine-encounter namin, sinasagupa namin yung mga rejection. Kasi bakit? Ito yung mga taong hindi namin kakilala na which is kami yung nag-share, 'di ba? Andiyan yung kadalasang nag-share kami, nagpa-flyering kami. Andiyan yung kadalasang napapahiya kami. Tapos yung binigyan namin ng flyers, nakita namin tinatapon, 'di ba? Talagang ano eh, matatamaan talaga yung ano mo eh. Madi-disappoint ka eh. Nag-exert ka ng effort, namasahe ka pa, nagbihis ka ng maganda, 'di ba? Naglaan ka ng ilang oras, pero yung mga taong nakausap mo, 'di ba? Hindi naman lahat talaga magjo-join. Hindi lahat interested. Pero ang maganda niyan, 'di ba? Kumbaga, numbers game. Share ka lang ng share. Share ka lang ng share. Kapag nakita naman ni Lord na ready ka na, lahat ng pinagtatanim mo, aanihin mo din naman 'yan eh. Hindi naman aanihin ng iba 'yan. Ikaw ang aani niyan. So kung ano yung tinatanim mo ngayon, maganda man yan or pangit, 'di ba? Ikaw ang aani niyan. Hindi aanihin ng mentor mo 'yan. Okay, so ngayon pala mga mentors, kailangan maunawaan natin na dapat kung nag-uumpisa ka or medyo matagal ka na, tanim ka lang ng tanim. Tanim ka na ng tanim, di ba? Sa mga taong sinesharean mo. And of course, syempre, magtanim ka ng knowledge. Okay? Sa sarili mo para at least kapag binigay na ni Lord, di ba, yung desire ng puso mo, malaking organization, malaking resulta, ready ka na. Okay? Ayan, di ba? Kahit mapahiya, okay lang. Sa mga OFW po ba, meron na bang mga namimigay ng flyers? Eto, no, nakita ko po kasi sa ads, meron na po sabi ni Tita Elvira, yes, okay po yan, okay po yan. Ang pagbibigay ng flyers po, sobrang sarap sa pakiramdam. Kasi po talagang, ano eh, hand to hand eh. Unlike po, kumbaga, makakausap mo, makukuha mo yung number, mabibigay mo Facebook mo. Unlike po sa mga ads or page, di ba? Yes, makakausap mo, di ba, meron conversation. Pero kapag hindi na po nag-reply yan, hindi mo na maano eh. Hindi mo na mapipilit eh.
Unlike po kapag nakausap mong ganyan personally, 'di ba? Nakuha mo yung interest, nakuha mo yung Facebook, alam mo yung bahay, 'di ba? Kayang-kaya mong balikan, puntahan or something kitain eh. Okay, masarap po mag-clearing mga mentors kasi marami pa po talagang hindi nakakaalam, 'di ba? Ng ating negosyo at ng ating produkto. Okay, kailangan be aggressive. Kasi pag hindi ka naging aggressive, mauunahan ka po talaga ng iba. Okay? Ayan. Sa pag-hit ng mga bonuses, incentive, and rank ups. Ayan, ito po yung makukuha natin, no, na rejection and disappointment. Sa pag-hit ng mga bonuses, incentive, and rank ups. Sa pag-hit ng mga bonuses, yung tipong isa na lang yung kailangan mo. 'Di ba? Si Tita Elvira natawa, oh. 'Di ba? Yung isa na lang bibingo na 'di ba? Silver man yan, gold man yan, platinum man yan, or jade. Ba't ang hirap? Parang ang smooth, isa, dalawa, tatlo, nakuha mo ng medyo smooth. Pero yung pang-apat, bakit ilang buwan na lumili? Di ba napapatang ko si Tita Elvira? Totoo po, di ba? Andiyan, yung isa na lang pero bakit inaano ka pa, binibitin ka pa, nag-ads ka naman, 'di ba? Naglabas ka ng pera, maraming nangako sa iyo, pero bakit ang hirap ibigay? Siguro or baka, 'di ba, yung puso natin is nakatingin doon sa income, hindi doon sa taong tutulungan. Tama po, 'di ba? Tama po kasi gigil ka na magka-bonus eh. So gigil ka na makuha mo 'yung tao na 'yon para makuha mo 'yung bonus. Why not, 'di ba? Sabi ko nga, at tingin po tayo sa mga taong matutulungan, hindi sa mga taong pagkakaperahan. Para if yung mga taong matutulungan natin, hindi mo mag-join, hindi mo bumili, hindi po tayo madi-disappoint. Diba? Hindi po tayo masasaktan. Okay? Sa mga incentive at mga rank ups, hinihit ko naman po. Yung tipong, di ba dito madi-disappoint ka eh. Kagaya ni Ate Maricar. Okay? Hit yung Sapphire. Pero, di ba? Pero, yung requirements, yung pag-encode, nagkamali. Okay, di ba madi-disappoint ka nun? Parang kapag mababaw ka kasi, tapos syempre, binigay mo yung best mo, talagang hinit mo siya, whatever it takes, talagang maano ka madi-disappoint ka. Di ba ano nangyari? Di ba? Medyo naglaylo, tumamlay, di ba? Huminga saglit. Andyan yung tipong talagang tatamaan yung emotion mo eh. Kaya nga dapat palilimin natin yung understanding. Okay? Kailangan kontrolin natin yung emotion natin. Okay? Kasi ito yung mga disappointments, 'di ba? Yung mga rejection na ma-encounter natin, hindi mo siya malilihis. Madadaan at madadaanan mo 'to, okay? Sa paghihintang rank ups, 'di ba? Yung tipong kukonti na lang yung kulang, 'di ba? Silver na lang. Meron nga ano no, parang kulang na lang ng gold pero hindi pa nilaban. Alam mo? Meron namang ano, nilaban mo na, binigay mo na yung best mo, hindi ka na natulog, 'di ba? Hindi ka natulog, nalipasan ka na ng gutom, 'di ba? Nag-ads ka na, pero hindi mo pa rin na-hit. Question, ilalaban mo ba ulit or titigil ka na? Na-disappoint ka na eh. Means, binigay ko naman yung best ko. 'Di ba? Nag-aaway na nga kami ng asawa ko eh. Pinapagalitan na nga ako ng anak ko. Pero kasi kapag naintindihan mo at naunawaan mo at alam mo kung saan ka papunta, kahit anong paghihirap yan, kahit anong pagsubok na ibigay sa'yo ni Lord or ibigay sa'yo ng negosyo, kailangan mo lang malampasan. Para lang po yan nung nag-aaral tayo. 'Di ba? Kapag bumagsak ka ba sa test, may retake po ba or wala? Meron, 'di ba? Yung fourth year high school mo, pag bumagsak ka ba ng fourth year at gusto mo mag first year college, makaka-level up ka ba pag hindi ka pumasa? Hindi. Anong gagawin mo? Mag-aaral ka ulit ng fourth year para makapasa. 'Di ba? Ganun lang naman po sa buhay. Try and try and try and try until you succeed, until makuha mo kung ano yung gusto mo. Ganun din po sa negosyo natin. Once hinit mo siya, 'di ba, na hindi mo nakuha, hit mo ulit. Ang maganda noon, habang hindi mo siya nahihit, gumagaling ka, lumalalim ka, lumalaban ka. Okay? So, never give up. Sabi nga, 'di ba? Anong kailangan ko pong gawin, mentor? Never give up, just do it. Okay? Never give up, just do it. Laban lang mga mentors kasi hindi mo to laban mag-isa. Okay? Tutulungan ka ng mentors mo. Kung ano yung problema mo, tutulungan ka ng team mo. Siyempre, of course, 'di ba? Ang pinaka-importante rito, tulungan mo 'yung sarili mo. Okay? Ayan. And next, ayan. Ito mga mentors, imagine niyo no, mas sobrang pinadali yung negosyo natin after pandemic. Pinadali, less gastos, less hassle, less effort.
Ito po, no, during that time na nag-hit po tayo ng first rank natin yung SAPAR, yung pinaka-last na RQB po, no, na nakuha po natin through posting sa groups is nasa Bicol. Ayan. 'Di ba? From Bulacan to Bicol, magkano ang gastos? Sobrang hindi la, wag mo nang isipin yung gastos, yung travel time na lang, yung hirap, yung pagod. Yes, masarap, syempre experience, bagong lugar, 'di ba? Pero syempre kung i-compare natin yung pagne-network before sa ngayon, aba, kahit sa ang sulok ng mundo, abot ng ads mo, abot ng online. Pero bakit hindi mo na maximize? Tandaan niyo po mga mentors, less gastos ka na doon sa mga members na doon sa mga leaders na mapapa-member mo, mala-leverage ka na pag nilagay mo sa Zoom training or Zoom meeting, 'di ba? Kailangan mo na lang din talagang ilagay yung sarili mo doon sa mga tao na kung saan ginagawa din ng tama yung negosyo. Ito mga mentors, 'di ba? Nasa Bicol kami niyan. Tingnan niyo ha, pangbuo ng sapay natin, ito yung mga na-encounter ko. Okay? Siyempre, before nyo na-encounter yan, na-encounter ko muna. Okay? Na-encounter muna namin ni Mentor Sheila. Okay? Mahirap pong magbagsak at magpagawa ng isang bagay kung ikaw mismo hindi mo pa nagagawa. Okay? So ayan, during that time, nung nag-network po tayo, dito lang po ako natutulog, mentors. Yan. More than 1 year po ako nakatira sa tent. Promise po, umulan, bumagyo, kahit yung bagyong Ondoy, alam po ni Mentor Nika yan, ng mga leader po sa Bulacan yan, and even po sila Mentor Roan, Mentor Hana, nakatulog pa po sila dyan. Meron po akong kwarto, kaso binigay ko lang po kay Rico J, sa kapatid ko, kasi may asawa at anak siya. So ako po yung nag-sacrifice na matulog po sa tent. Diyan po ako nagme-mentoring, nagte-training, diyan po ako natutulog, umulan, bumagyo. Ang sarap po sa pakiramdam kasi po ang lamig. Di ba? Free na po yung aircon, mga mentors. I-compare po natin sa pag-network nyo ngayon. For sure, mas masarap yung buhay nyo. Di ba? Mas accessible po yung mga kailangan nyo po ngayon compare po sa amin before. Di ba? Ano po yung reason para bakit hindi natin magawa? Alam po nating mahirap. Di ba? Alam naman po nating mahirap. Pero dun sa paghihirap na yun, dapat alam mo rin kung ano yung kapalit. Okay? So ako po kasi, alam ko po kung ano yung magiging kapalit. Okay? Kumbaga, hindi mo na kailangan tanungin kung magiging successful ka rito. The only question here is kailan ka ba magiging successful dito? Hindi na lang po tsamba yung resulta sa negosyo natin kasi thousands of distributors na po ang natulungan ng barley at the same time nabago yung buhay. Ang dami na nga pong doktor na naniwala sa barley natin. Diba? So mahihiya ka pa bang i-offer yung products natin? Eh even doktor po naniwala na. Okay, kailangan lang po maging ano ka no, resourceful, maging mapagmatsyag, 'di ba? Kailangan mong mag-aral. Okay? So ito po tayo during that time. Ayan. And during that time na nag-hit po tayo ng SAPAR, ito po yung ayan na nangyari sa akin during that time na nagne-network po ako. Ayan, yung tatay ko po, 'di ba? Kumbaga that knowing yung malakas ang tatay ko, mataba, biglang pumayat, ganyan, something like that, tinubuan ng ganito. Inakyat ko pa po sa Mount Banahaw yan. Ilang albularyo, ilang ospital na po yung pinuntahan namin, 'di ba? During the time na nag-hit po tayo ng SAPAR. Pero in the end of the day, to cut na lang story short, na-hit ko po ang SAPAR na October 2018, pero po tatay ko namatay po na October din po 2018 po. Okay, hindi ko po alam kung blessing in disguise, no. Nakahit tayo ng SAPAR, kumita tayo ng malaki, pero yung kinita natin, ginamit lang po natin sa pagpapalibig sa tatay po natin. Sa tatay ko po. Okay, ito po yung mga sacrifices, ito po yung mga pinagdaanan. Hindi ko lang po alam kung ano yung pinagdadaanan nyo ngayon, ha. Kung ano po yung na-encounter yung problems ngayon during that time na nag-network kayo. Okay? So ito po yung ating pinagdaanan. Ito pong, hindi lang po basta picture yan. May mga kwento po yan eh. Lahat po na nangyayari sa atin, may mga kwento po yan. Okay? So mahirap, masarap, di ba? Kailangan lang po nating lampasan. Okay? Ang maganda pa po nun, after ng tatay ko, muntik pa, parang si Lord gusto pang kunin ng nanay ko. Di ba? Yung, kasi ang sabi ng albularyo, dugtong-dugtong daw po yung mamamatay sa amin. Hindi naman, wala namang masamang maniwala. Pero po nakakagulat lang, di ba? Yung nanay, syempre yung deepest why natin, especially ako, nanay ko po, family, syempre, di ba? And ayan po nangyari sa nanay ko. After ng tatay ko, nanay ko hindi rin kumain. 'Di ba? Hindi rin makahinga. Parang mamamatay na rin po, nagpapaalam na. Ayan po yung mga napagdaanan natin. Ito po, sobrang pumayat yung nanay ko. Putot balat ka na. Yung nag-hit po tayo ng mga rank up, yung tatay ko SAPAR, ito naman po Ruby. Nag-hit po ako ng Ruby, wala akong tulog.
araw-araw antok, madaling araw, hindi na po natutulog, tapos po makikita mo sa kwarto yung nanay mo nahihirapan. 'Di ba? Siya yung isang reason kung bakit mo ginagawa yung business. 'Di ba? So ngayon kayo, ano po yung reason nyo? Ano yung deepest why nyo? Ano yung pinakamalalim na hugot nyo kung bakit nyo gagawin yung negosyo? 'Di ba kailangan merong hugot eh, 'di ba? Meron kang drive, 'di ba, going doon sa pangarap na gusto mo. So ito po no, 'di ba ang taba ng nanay ko dito tapos biglang gumanito. Sabi ko, Lord, pati ba naman nanay ko kukunin mo pa? 'Di ba? Talagang nag-asto po kasi talagang sobrang sipag ko niyan, ginagawa ko po yung best ko, walang tulog, kulang sa kain, punta sa office, mentoring, lahat po talaga ginagawa na natin. No? Sobrang napakahirap hirap po talaga compare po sa ginagawa nyo o natin ngayon, 'di ba? Madali na lang po, 'di ba? Yung mga products nyo, may mga mentors na mapapakisuyuan, 'di ba? Sa mga talks, may mga tutulong sa inyo. Eh nung time po na yun, puro kami-kami pa eh. Even po yung mga top mentors, wala pa namang resulta. Kami-kami pa lang po. Eh ngayon po, marami na tayo. Okay? Ayan. So ito pa po, 'di ba? During that time po, yung napundar po namin ni Mentor Sheila na kotse. Ayan. Sa negosyo, sa pagiging OFW na batak din po. Ito po, may kwento po ito. Ito, bigyan ko lang ng konting kwento, no? Yung agent po, siguro po mga 3 to 4 months ko na pang hindi nahulugan yung kotse. Nasa I am Worldwide na po ako niyan, ha? The reason why kung bakit ko siya nahulugan, kasi nga hindi ko tinatrabaho ng mabuti yung I am. Okay, kasi totoo namang kikita eh. Every time na pupunta yung agent sa bahay namin, nakikita ko po sila kasi yung bahay namin may butas eh. Tapos yung kotse, tinatago na namin talaga. Nakikita ko yung agent pumupunta. Sinasabi ng nanay ko, ng mga tao doon, wala, lumuwas yung anak ko, bla bla bla. Eh yung agent po magaling, nag-inquire po sa akin. Aba, totoo po. Hindi kita mahuli ah. Teka, wait. Siguro po nagtanong-tanong sa labas. Anong Facebook? Kilala niyo ba to? Anong Facebook na to? Tapos nag-inquire po sa akin. So, bina-crown check ko po siya. Sabi ko, babe, potential. Pastor, ang daming connection. May mga police, blah, blah, blah. Talaga po, pinrofile check ko po. Di nakipag-deal po. Sabi ko, talk po. Kita kami sa may Jollibee. Ayan. So, ayan po yung suot ko that time. Ayan suot ko. So, syempre ako po, maganda yung suot, ginalingan mo yung pagpe-present. So, nakinig muna siya. Sabi niya, ito ka na lang, sorry siya. Sabi niya, actually, sir, maganda yung kitaan, maganda yung products. Pero hindi kasi yan yung pakay ko sa'yo eh. Nilabas yung Toyota. Nila, promise po. Alam mo yung ang yabang mo mag-present, di ba? Ginalingan mo, sabi mo, ang laki ng bonus, yung pinaparamdam mo sa kanya na malaki yung kita mo. Sabi niya, actually, sir, maganda yung yung complan, maganda yung products. Pero kasi hindi yan yung pakay ko sa iyo eh. Nilabas yung papel ng envelope na gano'n, nakita ko Toyota. Alam niyo, parang gusto kong lumubog sa kinauupuan mo tapos alam mo yan, yung feeling na gano'n, di ba? So, yung ano mo, yung motivation mo, yung yabang mo, 'di ba? Yung excitement mo nawala. Parang napahiya ka. 'Di ba? Napahiya ka. Tapos sabi niya, "Sir, kasi ano 'yan eh. Babatakin na po namin ngayon." Eh after po kasi nung talk na yan, pupunta ako sa office. Ang sabi ko, "Sir, okay lang po ba?" Pupunta po kasi akong office ngayon eh. Pupunta po ako office, okay lang po ba na sa next ano niyo lang po kunin yung kotse. So pinagbigyan naman ako. Pero habang nagdadrive po pa ako papuntang office, umiiyak po ako. Mawawala na yung kotse ko. Yari ako sa asawa ko, sabi ko ganun. Ayan po yung mga na ayan po, totoong kwento po talaga nangyari yan. Kasi yung kotse na yan, ayan po yung nagiging nagiging way natin para madali mga leaders din. So naisip ko, paano ko pa sila madadala? Ano pa yung magiging way? Nung nabatak po yung kotse ko, di ba, ang ino-offer mo sa kabarangay mo, nakailang IBP na ako sa amin, sinabi ko maganda yung negosyo. Tapos makikita na nabatak yung kotse. Oh, paano sila maniniwala sa akin? Akala ko ba maganda yung business mo, pero bakit nabatak yung kotse mo? Kayo po, madi-disappoint po? Ma-turn down po ba kayo? Yes, of course, di ba? Eh kaso po, sabi ko, pag nagpupunta ako ng office, nakamotor na ako. Umihinto ako doon sa may gasolinahan bago ko pumunta po sa office kasi nag-aayos ako doon. Sabi ko, parang ayoko na mag-IM. Ang inisip ko naman, sabi ko, ba't ako titigil? Eh lahat naman na nag-IM, kailangan ng pera. Halos lahat naman ng IM, hindi naman mayaman. So, naisip ko po na ituloy ko siya. Even nahihiya ako kasi mahihain po talaga ako eh. Nabata kotse ko sa amin, di ba? Alam nila na hindi ako kumikita. So talagang na-disappoint po ako, nahiya po ako. Hindi na ako sinuportahan ng asawa ko. Yan po yung time na muntik-muntikan na po kami magkahiwalay ng asawa ko. Dahil sa I am Worldwide na yan. Di ba? Naubos yung budget natin, yung ipon natin, nagkautang-utang pa tayo yung kotse. Alam mo yung
sinisi na sa'yo yung lahat. Pero ang unang, ang natira lang po naniwala sa akin dyan, nanay ko na lang po. Pati po yung mga leaders, ayan, hindi na rin naniwala. Ayan, no? Disappointment, rejection sa pag-handle at pag-build ng team. Ito kasi sa pag-build ng team, it's a long process kasi. Mahabang proseso eh. Okay, sa pag-handle din, andyan yung disappointment eh. 'Di ba? Yung tipong binigay mo na yung best mo, ginagawa mo naman yung part mo para matulungan sila, pero bakit parang merong hindi nakikinig, hindi sumusupport, bakit merong kumakalaban sa iyo, merong naghi-hearsay on back of you, 'di ba? Yung ang hangad mo lang naman is matulungan sila, 'di ba? Ang hangad mo lang naman is mapabuti sila. Pero bakit may ganon? Pero syempre, kasama po 'yan sa ingredients doon po sa success na kinukuha natin. Talaga pong daraan kayo sa time sa mga bago pa lang rito, daraan po talaga sa time na merong misunderstanding, 'di ba? Miscommunication kasi ang nangyayari sa mga leaders, sa mga clients. Of course, pag nagbi-build ka ng team, ito po yung pinakamahirap, yung pag mag-build at mag-keep ng team. Hindi po lahat ng sumama at sumabay is maiiwan or matitira. 'Di ba? Magkakaroon ng attrition, malalagasan ka, mawawala, 'di ba? So kapag dumating sa point na yun na isang taon na ako tapos yung mga leaders ko bakit nag-aayawan, bakit hindi ko na mahagilap, bakit hindi na nagko-communicate, hindi na sumasama. Andiyan yung talagang madi-disappoint ka, mapoprostrate ka eh. So ngayon pa ngayon pa lang po ina-advance ko ng mga mentors, no. And I know sa mga medyo matagal na rito na meron team na pagdaanan na po ito o pinagdadaanan na to. Ano yung magiging attitude mo towards doon sa nangyayari sa iyo? 'Di ba? Paano mo i-handle yung emotion mo? Okay? So kailangan, 'di ba, mag-quit na ang lahat. Pero ikaw na mismong nakakita, 'di ba, ng negosyo natin na alam mo namang makukuha mo kapag tinuloy mo, 'di ba? Yun yung pinaka-importante doon. Yung ikaw mismo yung hindi mag-quit. Kasi dito sa pagbibuild ng team, talagang meron diyan na kakalaban sa iyo, 'di ba, magsasabi against you. Sabi ko nga, 'di ba? May maganda at pangit kang gawin, parehas lang naman may masasabi. Pero kapag alam mo kasi na okay yung ginagawa mo at alam mo namang wala kang inaabusong tao, wala kang sinasamantala, or wala kang ginagawang mali, kahit anong sabihin nila, okay lang yun. It's up to them. 'Di ba? Hindi mo kailangan na masaktan or something mag-emo doon sa mga naririnig mo sa kanila, lalong-lalo na kung hindi totoo. Ituloy mo lang kung ano yung ginagawa mo na mabuti para sa kanila, 'di ba? Makakabuti para sa team, bahala sila. Okay? Tandaan yung mga mentors, ang lahat ng hindi connect sa mentor, sa experience ko po, based on my own experience, talaga pong nahuhuli sa resulta. Nahuhuli, naliligaw kasi yung mga pasaway, yung mga hindi nag-yes mentor, yung mga acne, 'di ba, yung kumakalaban sa mentor, 'di ba? Yan po yung mga taong nahuhuli sa resulta. Lalong-lalo naman kung ang mentor mo naman is okay. Sabi nga no, dumating kasi sa point na sorry. Dumating kasi sa point na sa point ko na yung parang yung mga leaders mo, 'di ba? Against about you dun sa gusto mo mangyari sa mga pinapagawa mo. Yung tipong pinapa-attend mo na sila ng training. Nung una magkakasama kayo, pero nung nagsawa na sila, ikaw na lang yung uma-attend. Sila kahit umayaw sila, ako uma-attend pa rin. Kahit nagmumotor ako, umuulan, mainit, kahit madaling araw na ako umuwi, talagang uma-attend ako kahit ako na lang mag-isa. Okay? Tapos, nagtanong ako doon sa top mentors kay Coach Mike. Sabi ko, Coach, kasi ganito, kasi ganyan. Ang sabi niya, di ba, kapag isa, dalawa, tatlo, or apat na tao ang ayaw sa pamamalakad mo, may problema sa kanila. Pero kapag majority ng mga leaders mo may nasasabi about you, mag-isip-isip ka, may mali sa'yo. Question, alin ka doon? Okay? Kapag majority ng leaders mo ayaw sa pamamalakad mo at against you, mag-isip-isip ka, merong mali sa'yo. Pero kung iilan lang yan, okay lang. 'Di ba? Hindi naman natin mapiplease ang lahat eh. Okay? So ayan. Yan yung ginagawa natin. 'Di ba? Sobrang dumaan tayo sa matinding proseso, matinding pagsubok. And up to now, 'di ba? Dumadaan pa rin tayo doon. So ang maganda yan, hindi tayo nag-give up, lumalaban pa rin tayo kahit anong pagdaanan natin. Kasi ako solid na eh. Kahit anong pagdaanan ko pang paghihirap at ibigay sa akin na test ni Lord, dadaanan ko lang yan. Hindi ako mag-quit, hindi ako mag-give up, dadaanan ko lang yan. Kasi I believe, 'di ba? Pagsubok lang yan. Okay? Ayan yung ginawa natin. And ito yung mga hindi nagagawa ng mga bago, 'di ba?
'di ba? Yung online na ngayon, 'di ba? So kaya mas iano nyo, mas bilisan nyo, mas galingan nyo. Kasi ang pinaka kailangan natin dito talaga is gumaling. Hindi sapat ang magaling, pero kailangan mong maging magaling. Kasi eto mga mentors, marami magagaling magsalita pero with deliberation, with action kulang. Ito yung dapat gawin natin, gawin mo, 'di ba? Ito yung laging ang galing namang magsalita ng speaker pero with action kapag hindi po talaga nagagawa, 'di ba? Wala din. It's mix, kumbaga nonsense din. So hopefully sa atin, 'di ba, hindi lang tayo basta dapat magaling magsalita, dapat magaling din tayo mag-deliver. Okay? Deliver ng products. Luzon, Visayas, Mindanao. Ayan. So joke lang. And ayan, yung ginagawa natin, 'di ba? Kung saan tayo nakakarating during the time na nagmumotor na lang tayo. Ito yung mga pinagdaanan natin na hindi niyo na pagdadaanan ngayon, 'di ba? So ayan po, 'di ba? Nakakatulog kapag nagtutok, nakakatulog, nasisiraan. Ayan, basta po, yan yung pinagdaanan natin. Okay? And, eto mga mentors, no? Wait lang. Paano i-close? Ayan. Challenges in business are often seen trial from above. Teka lang. Nasa isa. Eto. So, tapos na po pala, no? Ayan. Sa lahat ng pinakita kong rejection or disappointment or uncomfortabilities, ay mahalalagpasan mo kapag alam mo ang ginagawa mo at alam mo kung saan ka papunta. Sabi ko nga, 'di ba? Lahat 'yan is part of the process. Kaya embrace your journey kasi, 'di ba, normal na talagang ang pagiging successful is hindi madali. Kaya kung mapapansin nyo, sobrang limitado lang yung mga taong nagiging successful. When you say successful, ibig sabihin nasa kanila yung time and financial freedom. Okay? ikaw kasi yung mamimili, ano ba gusto mo makuha dito? Magkaroon ka lang ng financial freedom or gusto mo lang idama yung time freedom? Okay? Ikaw kasi gagawa ng resulta mo. Pero lahat ng mga bagay na na-encounter natin ngayon at hindi pa man din natin na-encounter na overview nyo na ma-encounter nyo, alam na po natin na ma-encounter natin yon. Kaya dapat alam po natin kung ano yung magiging kasagutan doon po sa problems na yon. Magiging mas madali ang isang bagay kung alam po natin kung anong ginagawa natin. Kaya po itong ginagawa natin na pag-aaral na halos araw-araw or madalas, wag nyo pong pagsasawaan. Kasi it really helps, it really matters, kahit sabihin po natin na paulit-ulit namang sinasabi ng mga mentors yan. Alam ko na yan, ayoko nang umattend. Yan po yung pinakasakit na dapat hindi tayo magkaroon, yung pagiging active mga mentors. Okay? Malalagpasan mo yan, especially kung alam mo kung saan ka papunta. Reason why kung bakit mo siya ginagawa at kung saan ka papunta. 'Di ba? Kung naririnig na po natin, ako po kasi alam ko yung pauwi ng Bulacan. From Davao to Bulacan, alam ko po yung pauwi. Kahit mag-land trip po ako or kahit sumakay po ako ng eroplano. So ibig sabihin, kahit ano pong pagdaanan kong struggle along the way, maplatan man ng gulong, 'di ba? Magkaroon man ng problema sa daan or any kind of problems or challenges na pagdadaanan ko, alam ko kung saan ako papunta. Wag lang pong sa eroplano. Pag nagkaroon ng problema sa eroplano, no, biglang nag-crash yung aeroplane. Hindi ko na po alam kung makakauwi pa ako sa amin. 'Di ba? Pero what I mean to say is kung alam mo kung saan ka papunta, 'di ba, kahit anong pagsubok ang pagdaanan mo, 'di ba? Mararating mo 'yan. Basta never give up, just do it, 'di ba? Hindi na lang mo to gagawin para sa sarili mo, but gagawin mo to sa mga taong nagtiwala sa iyo at magtitiwala pa sa iyo. Okay? Learn the business as fast as we can. Be yes mentor attitude. Okay, wag maging pasaway. Kailangan be a goal getter, kagaya ng ating mother conquerors, kagaya ng mga top mentors. Kasi inilatag yan para sa ating lahat, hindi lang para makita mo, but para ma-experience mo. Okay, wag mong sabihin na para sa kanila lang yan. Isipin mo na makukuha ko rin yan someday. Okay? Or sooner. Yun yung laging kailangan nating i-claim sa sarili natin. Kung ano man yung mga toxicity, mga negativities na pinagdadaanan natin, 'di ba? Out or in the business, kailangan i-turn or i-twist natin into positive. Kasi mas masarap sakyan, 'di ba? Yung positivity kaysa sa negativities. Okay? And then ayan, challenges in business are often seen as trial from above. Testing our determination to pursue our
dreams. Tandaan nyo kung ano man po yung mga nangyayari sa atin sa ngayon, 'di ba? It's God's will. Okay, naniniwala po ba kayo doon na it's God's will? It's a test to overcome. 'Di ba? Sabi nga, binibigay siyang test, 'di ba, for us na maging testimony to others, to inspire others, 'di ba? Kaya kung ano man yung ma-encounter mo ngayon, mahirap man 'yan, madali man 'yan, 'di ba? Kailangan mo lang malampasan. Overcoming them transforms our struggles into stories and stories that inspires others. 'Di ba? Sobrang sarap, 'di ba, sa pakiramdam na ikaw mismo dahil sa iyo, 'di ba? Dahil sa kwento mo, sa storya mo, sa tulong mo, na bago mo yung buhay ng hindi lang iilan, 'di ba? Pwede yung hundreds of people, thousands of people, millions of people nang dahil sa iyo, 'di ba? Sobrang priceless siya. Tandaan niyo po, 'di ba, ang nilabas natin dito hindi naman po millions of peso, thousands lang po. Na which is ilang beses na pong dumaan sa palad natin. Okay? Maliit ang capital pero malaki po yung kapalit na pwedeng ibigay sa atin. Kaya ang kailangan lang po natin gawin, enjoy and love the process. Okay? Yun lang po, mentors. Marami pang dapat sabihin pero syempre po, marami pa po tayong dapat pag-usapan sa mga susunod, di ba? Na mga Zoom training natin. Ayan, maraming salamat po, Team Eagle, sa lahat ng team na nandito. Thank you so much and keep safe everyone and to God all be the glory. Thank you so much, Kuya Edward. Thank you po, Father Mentor. Napaka-encouraging ng story ninyo. Marami pa kaming pagdadaanan. But napagdaanan ninyo, so kaya din namin yan. So, siguro po mag-picture muna tayo. Mentor Edward, baka Ayan. Sige, mag-alisan. picture muna. Mentor Belinda, yung Yes po. phone mo, yung pagka-picture taking, sabi ko sa'yo, ihiga mo. Ay, nga po. Ayan. O, di mas maganda. Buo. Ayan. Okay. Okay po. B-sign po. Mentor Ryan. Ayan. Maraming salamat. B-sign. 1, 2, 3, smile. Ayan po. And then, tanggalin ko po kita, Mentor Belinda. Para po si Mentor Ryan. Mentor Ryan. Ayan. B-sign po. 1, 2, 3. And then gallery view naman po tayo. Everyone, please open cam. If you can open your cam para yung camera po ninyo para makasama po kayo. Sayang naman po yung ganda at guwapo ninyo. Pagka hindi kayo nakasama, habol kayo. Sige po. Okay. B-sign po. 1, 2, 3. Okay. Second page po. Ayan. So pwede pa pong makahabol. Open cam po tayo. Okay, 1, 2, 3. Smile, be sign. Ayan. So maraming salamat. Balik po sa'yo, Mentor Belinda. Thank you po, Mentor Edward. Siguro po kung sino may mga questions, paki-unmute na lang po. Father Mentor, pwede po ba kami magtanong? Kahit siguro mga 3 questions. Yes po. Huwag po kayong mahiya habang nandito yung mentor natin, sagarin na natin yung mentor natin sa mga, kung may mga questions. Ako na nga po mauna. Okay, Mentor Edward. Ayan. Sandali. Sama lang po ako. Ayan. Ayan. Siyempre, pwede po tayong picture tatlo. Ayan, man. Nagaling ko lang itong ano. Oops, sandali. Alisin ko lang po yung ano. Ayan. Okay. Ulit po. Teka po 1, na po. 2, 3. Ganyan ko po yung aking Ayan. camera. Okay. 1, 2, 3. Smile. Be sign. Ayan. Thank you po. Mentor Ryan, maraming salamat po sa pagpapaunlak. Grabe po, no? Isang bagay na talagang anytime, kahit pangalawang beses na namin narinig yung istorya dito sa Team Diamond Eagles and Team Dreamers, still grabe yung ano namin, yung learning. Kinikilabutan nga po ako. Maraming salamat kasi talagang
naaalala ko pa yung word na talagang hanggang ngayon, siya pa rin yung pinanghahawakan ko. Ayan. Ayan na naman si Mentor Edward. Yung tuloy mo lang kuya, malay mo. Di ba? So dumating yung pagkakataon talaga. Mga mens, dadaan at dadaan talaga kayo sa ganung posisyon na kung saan talagang iisipin mo, para pa ba sa akin to? Para pa ba sa atin ito? Yun kasi minsan na dahil, yeah, mahirap pero simple nga lang siya eh. Yun nga lang, huwag kang susuko. Huwag mong, huwag mong, tawag dito, huwag mong pababayaan yung sarili mo na iwanan yung nakita mo na maganda. Kung hindi kay Mentor Ryan, talagang, baka nga talagang wala na ako dito. Wala nang, hindi ko na ginagawa si I Am Worldwide. So, yun yung maganda. So, ang question ko lang po, kasi since lahat naman po tayo is nakakaranas ng ganong sitwasyon, nung time na naranasan mo yung pinaka-lowest, lalo na yung part na umiiyak ka doon sa, ayan, sa kotse. Ano yung mindset na ibinigay mo sa sarili mo? Ano yung iniisip mo that time? Ayan, hindi na ako. Ayun. So, yes, napahiya ako. Kasi siguro po sa lugar namin, naka-apat na IBP ako. Lahat ng tao sa barangay namin talagang nilagay ko po doon sa tindahan namin, in-IBP po namin eh. Time nung nabatak yung kotse ko, naisip ko rin po na tama pa ba yung ginagawa ko? Nung dumating sa point na nagkautang-utang kami, 'di ba? Yung kotse namin hindi na mabayaran. Ang kalaban ko po doon unang-una asawa ko. Asawa ko po, no. And ang goal ko po kasi noon, sabi ko, paano ko mapapauwi yung asawa ko? Kaya paano ko mapapatunayan sa kanya na yung pinasok kong business is kaya ko siyang kuhanin. Okay? Nung dumating po sa point na susukatin ka kasi ni Lord po eh, 'di ba? Mawawalan ka po talaga ng benta. Ito po mga mentors, kung hindi niyo pa napagdadaan, no, mawawalan ka po ng product selling. Kahit anong post at benta mo, initiate mo na magbenta, mawawalan ka. Okay? Mawawalan ka rin po ng package selling. Bakit ka mawawalan ng benta? Ito po yung time na nakafocus ka sa mga leaders mo. Okay? Building. Mawawalan ka ng benta. Okay? Kahit gusto mo magbenta, magpo-post ka or mag-aalo ka, mawawalan ka po ng benta. At the same time, mawawalan ka po ng package na mawawalan ka po ng package selling, yung mabebentang package. Kahit anong initiate mo or anong gawin mo, siguro po, the reason why kung bakit nangyari it because yung heart ko hindi tama, yung intention ko hindi maganda. Ang gusto ko, nakatingin ako sa pera. Yun yung pinaka, siguro reason, for sure or factor kung bakit na-encounter ko yon. And ang kwento po na yun is hindi ko lang naman po na-encounter. Na-encounter rin po yun ng mga leaders natin. And I don't know if na-encounter nyo po siya ngayon. Okay? So, during the time na nabatak po yung kotse ko, sabi ko parang ayoko na, bakit? Mahihain po kasi ko eh. Pinagpalit ko yung pag-abroad na which is magkasama kami ng asawa ko, okay yung salary namin, na enjoy po namin yung buhay namin. Sabi ko, tama pa ba yung ginagawa ko? Wala na pong naniwala sa akin. Andiyan po yung patong-patong na, yung mga leaders mo, inaway ka, ayan, hindi ka na pinaniwalaan, yung ikaw na lang mag-isa, wala kang benta, wala kang kita. Hindi po kami kumita for siguro 6 months. Promise po, 6 months. Nakaasa na lang po ako sa asawa ko sa pagpapadala. Kaya nga po lagi kami nag-aaway. O, kala ko ba maganda yung negosyong pinasok mo? Bakit naubos yung savings natin? Bakit yung kotse mababatak? Ganito, ganyan. Puro yung question na bakit. Di ba? Yung tipong akala mo susuportahan ka, iaangat ka ng asawa mo, pero yung blame, mas pinokpo ka pa eh. Mas pinokpo ka pa eh. So sabi ko nga po, di ba, ang naiwang naniwala, ang naiwang naniwala lang sa akin is yung nanay ko. Kasi even yung mga kapatid ko, minember ko yan, gold package, di ba? Pinagbe-member ko po yan kasi nakita ko maganda yung business eh. Even yung mga kapatid ko, hindi na rin ginawa yung business. Ako na lang po talaga mag-isa na iwan. Promise po yan. Yung mga naniniwala sa akin, iilan na lang. Sabi ko, sige, hindi niyo man ako paniwalaan sa ngayon, pero papatunayan ko sa inyo, even wala yung support nyo ngayon, kaya kong mag-build ulit. Yung mga nawala sa akin, kaya ko ulit siyang ibalik. Bakit? Unang-una kasi nababad ako sa training. Alam ko na normal at possible na yung nangyari sa mga top mentors, mapagdadaanan ko din. Narinig niyo po ba yung kwento ni Mentor May? Nabatakan ng kotse. Diba?
Sila Mentor Catherine, nagkautang-utang. Halos po lahat ng mga top mentors, same po ng pinagdadaanan natin or namin ngayon. Sabi ko, hindi, pagdadaanan ko lang din yan. Pero naniniwala ako na kapag tinuloy-tuloy ko tong business na to, malalampasan at malalampasan ko siya. Yes, yung hiya nandun, yung disappointment nandun. Pero alin po ba yung mas mabigat? Alin po ba yung mas matimbang sa'yo? 'Di ba? Yung matalo ka na lang or ituloy mo yung laban para may possible kang panalo? Alin yung mas magiging mananaig sa'yo? Yung matalo o yung manalo? Pag, pag tinigil ko yung negosyo, ano yun 2 years na po yata ako sa business yun Mas lalo akong mas lalo akong lulubog kasi ang dami kong binitawang salita na maganda yung negosyo, kumikita ako, ganito, ganyan, blah, blah, blah. So, in the end of the day, yung pahiya sa sarili, 'di ba? Yun yung mararamdaman ko. Pero mas pinili ko pa rin na tumuloy, 'di ba? Ituloy yung negosyo kasi may naniniwala pa nanay ko na kaya mo 'yan. Nanay ko na lang po kasi naniniwala sa akin noon So, ako umiyak. Totoo po. As long as may naniniwala pa sa'yo, at alam mo kung kanino mo ginagawa yung ginagawa mo, tuloy mo lang. Nanay ko, siya na lang talaga yung, okay lang yan, ganyan, ganyan. So, dun din po ako umugot ng lakas Sabi ko, pag hininto ko to, back to zero naman ulit ako. Although, kaya ko naman magtrabaho bata pa ako nun Pero ayokong mapahiya Sabi ko, ayokong mapahiya. Ang dami ko nang binitawang magagandang salita, ang dami ko nang pinangakuan, ang dami ko nang tinok. Sabi ko, ayokong mapahiya. Tuloy ko yung laban. Sabi ko gano'n. So, tinuloy ko siya. The reason why kung ba't nangyari sa akin yung unang-una, mismanage. Diba? Hindi ko alam yung pasikot-sikot ng negosyo. Hindi ako nakafocus. 'Di ba? Hindi ko mahal yung ginagawa ko, ang gusto ko lang kumita. Yes, kikita ka pero kapag hindi mo mahal yung ginagawa mo, 'di ba? In the end of the day, 'di ba? Mawawala at mawawala 'yan. So, tinuloy natin, 'di ba? I always challenge myself talaga Hindi mo ko paniwalaan sa ngayon, hindi kita sisitayin or wala akong sasabihin sa iyo masama. Pero gagawin ko yung part ko para ipakita sa iyo na kaya ko even wala ka sa ngayon. Pinatunayan ko sa mga kapatid ko, sa asawa ko, sa mga leaders ko na nagdi-disagree sa akin. Alam mo yon sa mga tao na ang tingin sa akin maliit. Alam mo yun, sige, puyat, pagod, aralin ko to, punta ako sa office, kahit madaling araw ako umuwi. Lahat ng napagdadaanan po ba siya? Yes, mapagdadaanan mo. Pero sa inyo nga po, malilesen na lang. So, sobrang napakahirap po talaga. Yung tipong, sorry nagmumotor ka tapos, talaga bang mababago buhay ko? Madaling araw po, di ba? Talaga bang mababago buhay ko? Sabi ko, shucks, wala nang naniniwala sa akin, pero hindi, kaya ko to. Sabi ko, kaya ko to. Madaling araw, 2:00, 3:00, tapos ginagabi ko sa pagdideliver ng products, nakamotor. Sobrang hirap po talaga mga mentors. Promise, sobrang napakahirap. Yung pinagdaanan namin before. So, pinanghawakan ko lang din po, syempre yung pangarap na nakita ko. Pinagpalit ko na yung trabaho ko, 'di ba? Tapos yung asawa ko, 'di ba, nag-aaway kami. Ako yung sinisisi niya. Ang ginawa ko lang is pinatunayan ko. Kailangan kong patunayan kasi pag hindi ko pinatunayan, paano sila maniniwala? So, what I mean to say is kahit anong pagdaanan nyo ay na sobrang hirap, basta as long as alam niyo na ginagawa niyo yung best niyo, yung part niyo, binibigay niyo yung nag-all out kayo, tuloy niyo lang. Kahit hindi kayo paniwalaan sa ngayon. Sa ngayon lang naman yan Kasi pag huminto ka, talo. Kapag tumuloy ka, may chances kang manalo. So, ganun siya. Marami, susukatin kung gaano ka kalalim. Si Lord nagbibigay ng test di ba? Bibigyan ka ni Lord ng test. O gusto mo maging successful, di ba? Gusto mong malaking income, organization, di ba? O ito yung malaking pagsubok. So, kung wala pa kayo na-encounter na sobrang napakahirap, di ba? About sa negosyo natin, medyo malayo pa siguro. Kaya ngayon, pag-pray nyo na, Lord, pahirapan nyo na ako. Anong klaseng paghihirap? Totoo po, Ate Belinda, Lord, bigay mo na sa akin yung mga challenges. Bigay mo na. Kasi hindi po madaling yumaman. Hindi po madaling maging successful. Di ba? So, pag-pray na natin na basta alam mo na ginagawa mo yung best mo, talagang dadaan at dadaan ka sa matinding pagsubok. So, tumulo na yung luha, tumulo pa siya. Di ba? Kasi kumbaga, totoo siyang nangyari.
'Di ba? Totoo siyang nangyari, talagang nasaktan ka din talaga, nahirapan ka, napagod ka to the point na magkukwit ka talaga. Magkukwit ka talaga kasi pag hindi ka kumikita, ano pa yung reason kung ba't mo siya tatrabaho, hindi ka na nga kumikita kasi wala na nga naniniwala eh. Pero kung malakas yung loob mo, matapang ka sa buhay at alam mo na kaya mo, 'di ba? Sa tulong mo at sa tulong ni Papa God, kaya mo 'yan. Ayawan ka man ng lahat pero si Papa God, di ka ayawan eh. Ganda. 'Di ba? Ganun po siya mga mentor. So, kung hindi pa kayo nakaka-encounter ngayon, pag-pray nyo na po. 'Di ba? Yun yung ano eh, yun yung mapagdadaanan natin eh. So, ayun po Kuya Edward. Sorry po. Thank you po. Maraming salamat kasi talagang yan po yung kailangan ng bawat isa dito kasi lahat naman ng sabi nga ng Mentor Normalin, kahit saan naman aspeto ng buhay, hindi naman talaga madali eh. You know, kahit saan ka pumunta, kahit hindi ka IM worldwide, sigurado, kahit anong mang negosyong pasukan mo, dadaan at dadaan ka sa pagsubok. Pero kung hindi tama ang puso mo, hindi tama ang isip mo, babagsak at babagsak ka. Lalo na pagdating doon sa emotion mo, pagdating sa sarili mo. Mahirap talaga. Pero kaya nga ang ganda dito kay I Am Worldwide, ito kaagad ang tinuturuan sa atin, puso at isip. Kasi bakit? Yan lang yung magiging ano kasi yan yung nagiging dahilan upang makapagturo pa tayo sa mas maraming tao, makatulong sa ibang tao na mabago buhay nila, mabago ang health nila, mabago din ang bulsa nila. Pero paano mangyayari yun? Kailangan magsimula sa'yo. Ito talaga ang dapat magbago. Ikaw, ako, tayo. Yun po yun. So, salamat, Mentor Belinda. Baka po may mga question pa. Ako naman po, may question. Sige po. Paano po yung mga dating hindi naniwala nung naka-recover na kayo na nagkaroon ulit kayo ng resulta? Naniwala na po ba sila? Bumalik po sila sa inyo, Father Mentor? Opo, millionaire na rin po sila ngayon at may kotse na rin po sila. Amen. Yes po. So, syempre, ikaw yung magpapakita ng possibilities na talagang meron at meron eh. Sabi ko nga po sa inyo, yung mga taong dinadala nyo rito, unang-una, nakatingin po yan sa iyo. Sa iyo, hindi sa kumpanya, hindi sa mentor mo. Sa iyo po muna. So, the reason why kung bakit siguro po hindi sila sumusunod, hindi na sila sumusunod. Kasi nung una sumusunod eh. Hindi na sila nakikinig, hindi na sila sumasama. Because parang nakita nila na parang wala namang nangyayari sa mentor ko. Ano pang reason para sumama ako at makinig ako rito? And halos sabay naman kami nagte-training. So, ibig sabihin, yung alam niya, alam ko na din. 'Di ba? Huwag po sanang darating sa point na, 'di ba? Maramdaman po natin na kumbaga kasi merong mga leaders na hindi na po naniniwala sa mentor. Bakit? Kasi akala nila or alam nila, kalibel na lang nila yung mentor nila. Tandaan nyo po, 'di ba? Be grateful sa mga taong nagpasok sa inyo, hindi man yan magaling or something, ano man background meron siya, tandaan mo kung wala siya, wala ka. So kahit sabihin mong mas magaling ka sa kanya, sarilin mo na lang. 'Di ba? So ayun po, yung mga taong hindi nag-agree, pero ang maganda po nun, no? Kasi tayo naman po is hindi nang argabyado ng tao. Kaya nga pinanghawakan ko rin po yung sinabi ni Coach Mike na kung iilan lang sa mga tao mo ang ayaw sa pamamalakad mo, may mali sa kanila. So pinatunayan, tinrabaho, kung nag-create ng resulta, sabi ko nga po ngayon, milyonaryo na po sila at may kotse na po sila. At until now, di ba, nandito pa rin po sila sa business. Okay? May mga taong sasabay, 'di ba? May mga taong aalis, 'di ba? Pero hindi naman po talaga lahat maniniwala at magtitiwala, 'di ba? Sa'yo sa una. Pero kapag pinakitaan mo ng resulta, results speak to itself. Kaya very important po yung negosyo natin. Kaya nga po ang ganda ng Complan natin eh. Kasi it create result. Kumbaga naka-design yan hindi lang sa hanap buhay kundi sa hanap yaman. Naka-design yan para kumita ka ng malaki at magresulta ka ng malaki. So kung yan, tititigan mo lang at titingnan mo lang, 'di ba, na hindi mo i-workout, hindi mo tatargetin, hindi mo kukuhanin, 'di ba? Don't expect na magkakaroon ka ng mga tao na magtitiwala sa iyo ng magandang negosyo mo kung walang nakikita sa iyo. Kaya ka nga naging, 'di ba sabi nga, ano ba gusto mo, maging lead, takip sa grupo
or maging lead na mag-lead ng way papunta doon sa resultang gusto nila. Okay? So kaya itong ginagawa po natin, huwag niyo pong pagsasawaan. Maraming nagsasawa pero hopefully huwag kang magsasawa. Kasi kahit sabihin mong paulit-ulit mo siyang naririnig, 'di ba? Kahit nako-corny yan, naboboringan ka na, tuloy mo lang. Kasi each speaker, meron ka talagang matututunan. Yun yung magagamit mo during that time na nakapreparado ka na para sa malaking organization. Kasi ibabagsak mo rin yan. Okay? So ayun po ate, yung mga taong hindi naniwala, nung nagkaresulta na, sumabay, ngayon po, love na rin. Galing. Ayun po. Kwento na lang po yung pinagdaanan nyo dati. Yes Kwento po. na lang. Tamang attitude and mindset, sabi ni Ate Norman. Yes po. Very important po. Attitude and mindset. Meron pa pong tanong? Isa na lang kung meron pa. Kung wala na. Edward, magpipray na po tayo. May certificate. Sige, Men's Edward. Ayan, Mentor Ryan, may token of appreciation lang po kami. Share screen lang po ako. Okay, nasa na po ba yun? Mentor Belinda, pakibasa na po. Sige po. Sandali po. Ayun. Certificate of appreciation proudly presented. Hindi ko masyadong mabasa. Proudly presented to Ryan De Jesus for imparting his valuable insights, inspiration, and motivation to our mentors in special training by Team Diamond Eagles and Team Dreamers. Given this 19th day of April 2024, Edward Lastacan, founder Diamond Eagles, and Elsa Proles, founder Team Dreamers. Ayan, so salamat po no, Mentor Ryan. Sana po wag po kayong magsasawa sa amin. Grabe. One of the best mentoring po na na-attenan ko. Maraming salamat. Grabe talaga kasi yan po kasi yung talagang pinakaano ng mga mentors natin yung mga leaders natin kasi minsan akala ng iba hindi ko naman po nila lahat or probably lahat na po. Akala po kasi ng lahat is madali po talaga ang ginagawa natin. Actually, madali lang siya, simple lang siya. Kaya lang, kailangan lang talaga nating gawin. Tuloy-tuloy lang tayo. Hindi tayo yung titigil. Isipin lang natin, every time na gagawin natin yung negosyo, makakatulong tayo sa health ng ibang tao, makakatulong tayo sa bulsa ng ibang tao, at the same time, makakapag-develop tayo ng mga taong leaders na po pwedeng mamuno sa mga tao na, yun po, yung mga taong naliligaw na landas, ito po yung pagkakataon na kung saan ikaw yung gagamitin ni Lord para mapaayos sa ibang tao. Kahit isa lang yan na umayos. Grabe. Angel, angel sa langit talagang magsa-celebrate. So yun po. So mag-thank you na po tayo sa ating magaling na speaker, Mentor Ryan. Maraming salamat Closing prayer po po. muna tayo. Ha? Mag-closing Closing prayer prayer. po muna. Ako na lang po. Sige Ako po. na lang po mag-closing. Okay, let's bow our heads and let's thank God for the training na nangyari ngayon. Maraming salamat po muli, Panginoon, sa pagkakataon na binigay mo sa amin para marinig namin ang kwento ni Father Ryan De Jesus. Hindi po madali ang pinagdaanan niya at hindi pa po namin alam din ang pagdadaanan namin kasi bago pa lang kami. But we already have an example sa buhay ni Father General Mentor Ryan. I pray, Lord, na i-bless niyo po siya, sila ni Mentor Sheila, ang grupo nila. I pray na ma-achieve pa nila ang mga desires ng heart nila because they are doing the business na tama at marami pong mga sakripisyo silang ginawa at mahal po nila ang bawat isang mga kagrupo nila at natutulungan po nila ang maraming tao. Ganon din po kami sa mga nandito ngayon. I pray, Lord, na
maging magandang halimbawa ang journey ni Mentor Ryan. At Panginoon, wag po kaming mapanghinaan ng loob, but Lord, we will continue to do the business na binigay niyo sa amin at gawin po namin ito ng tama at whatever happens, Lord, in the future, kasi yung napag-present, yung present nila, future po namin, sana po ay magtuloy-tuloy kami at kahit anuman, whatever it takes, we will do the business na binigay ninyo sa amin because ikaw, Panginoon, ang aming taga-bigay ng bawat biyaya sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po muli, Panginoon. Thank you for Mentor Edward who has always been helping us. Maraming salamat sa mga mentors na nandito din at we just give you back all the praise and the glory and the honor, Lord God, for what you have done and what you will do in our lives. In Jesus' name, amen. Amen. Salamat po, Mentor Ryan. Thank you Thank you very so much. much, Mentor Mentor. Belinda, thank you. Welcome. Thank you, Mentor Ryan, Father Thank you. Mentor Ryan. Thank you, Mentor Ryan. Thank you, Mentor Thank you po, Belinda. Mentor Ryan. Thank you, Mentor Thank you, Ryan. Mentor Thank Ryan. Thank you, Mentor Belinda. Thank you, Welcome Mentor po. Belinda, and thank you, Thank you po, Mentor Mentor Ryan. Ed. Thank you so much, Mentor Ed, Mentor Belinda. Thank you. Thank you, Thank you, everyone. Thank Thank you, you, everyone. Thank you, everyone. Edward. Good Lahat ng mentors. night. Thank you po. Good night. Bye-bye. God Thank bless. you. Thank you. Thank you, Juicy. Thank you. Thank you. Hi, Mentor Lani. Hi. Thank you. Bye. Thank you, Thank you, Mentor Ryan. everyone. Thank you, Mentor Edward. Thank you, Thank Mentor you, Mentor Belinda. Brenda. Mentor Chato, thank po. you. Thank you. Mentor Ryan, Mentor Edward. Ayan. Thank you, mga mentor. More blessing, more blessing. Grabe. Sige po, paalam. Paalam Night. mga mentor. Good Good night. night. Good night.